Habang patuloy ang panlalait kay Aren ng grupo ng ex-fiancé niya at ng kabit nitong pinsan niya, tiniis niya lang lahat ng masasakit na salitang binibitawan nila dahil nasa oras pa rin siya ng trabaho. Balita rin namin ang pamilya daw ni Claire ang dahilan kaya nakapag-abroad ka. Tapos ikaw pa ngayon tong may ganang magalit sa kanya. Wala ka bang utang na loob sa kaibigan namin? O kahit na lang sa pamilya niya? Kung ako si Claire, baka kanina pa kita sinampal kasi masyadong mataas ang tingin mo riyan sa sarili mo. Dapat nga yung kaibigan mong sampalin mo kasi siyang nang agaw ngayon. At ngayon nakala mo kung sino. Ani ng boses sa isip ni Aren. Ramdam ni Aren ang pag-ikot ng sikmuran niya dahil sa lahat ng ito. Malapit na rin siyang mapuno. Kaunti na lang. Ang sakit ng bawat salitang ipinupukol sa kanya. Alam niyang hindi siya dapat magpadala. Na wala siyang kailangang patunayan sa mga ito. Pero hindi niya rin maiwasan ang sakit na dulot ng pangmamaliit sa kanya. Akma na siyang sasagot nang biglang may mainit na brasong lumingkis sa kanyang bewang. Nagulat siya at hindi siya makagalaw. At bago pa siya makapagsalita, isang banayad pero madiing halik ang dumampi sa kanyang pisngi. Naniga si Aren sa kinatatayuan. Dahan-dahan siyang bumaling sa kaliwa at doon niya nakita ang mukha ng kanyang boss, si Denarius Coleman, na nakangiti sa kanya. Sorry baby, I'm late. Traffic sa dinaanan ko. Naghintay ka ba ng matagal? Nito sa malambing pero confident na tono na parang wala ng ibang tao sa paligid nila. Biglang tumahimik ang buong mesa. Lahat ng tao sa paligid, si Claire, si Manuel, at ang buong grupo nila ay napanganga sa pagkagulat. What's happening here? Bulalas ng isa sa mga kaibigan ni Claire. Halatang hindi siya makapaniwala. Sino siya? Bago pa makapagsalita si Aren, si Denarius na mismo ang sumagot. I am Denarius Coleman, Aren's boyfriend. Sagot ni Denarius ng diretsyo, walang pag-aalinlangan. Sabay ngiti sa grupo, habang si Aren naman ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Mga kaibigan ba kayo ng girlfriend ko? Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Aren Marasigan, 25 years old. Maganda, matalino, masipag, at siya rin ang panganay sa 4 na magkakapatid. Kaya halos siya na ang inaasahan ng lahat. Siya na ang inaasahan na magpaaral sa mga kapatid niya. Siya rin ang inaasahan ng mga magulang niya na bumuhay sa kanila. Panganay kasi siya, kaya iniisip nila lahat na responsibilidad niya. Mula nga nung makapagtrabaho siya, tumigil na rin sa paghahanap buhay ang magulang niya kasi nga kaya niya naman daw ang lahat na mag-isa. Hindi naman siya makapagreklamo kasi pamilya niya sila. Ang lagi rin kasi nilang sinasabi sa kanya ay dapat lang naman na tumulong siya sa kanila dahil kung hindi dahil sa kanila ay wala siya sa mundong ito. At mas lalong hindi niya raw mararating ang lahat ng narating niya kung sakaling hindi sila nagpasya na buhayin siya. Isa siyang domestic helper sa Dubai. Ang tiyahin niya ang nakababatang kapatid ng kanyang ama na tumulong sa kanya para makapag-abroad siya para sa kahit papaano ay mas malaking sahod. 2 taon na siya nagtatrabaho roon. Hindi madali ang buhay malayo sa pamilya pero kinakaya niya ang lahat dahil may mga pangarap siyang binubuo. Ang kasal nila ng kanyang fiancé na si Manuel, isang engineer sa Pilipinas. Matagal na nilang pinaplano ang kasal kaya todo ipon siya. Kahit pahati ang sahod niya sa kanyang pamilya at sariling ipon. Tiniis ni Aren ang lahat ng lungkot at pangungulila para sa pangarap nila ni Manuel na buhay na magkasama at para na rin sa buhay na pangarap niya para sa kanyang mga kapatid at magulang. Kahit papaano ay nakakaya niya ang labis sa lungkot at lumbay dahil lagi naman silang nagkakausap ng fiancé niya
at talagang sinisiguro rin ito na mapanatag siya. Pero nitong mga nakaraang buwan may napapansin siyang nagbabago. Si Manuel na dating palaging tumatawag at nagkukwento ng araw nito sa kanya, ngayon ay parang lumalayo na sa kanya. Hindi na ito madalas magparamdam sa kanya. Bihira na silang mag-usap sa video call at kapag siyang tumatawag, madalas hindi sinasagot ni Manuel. Katulad ngayon, ilang missed calls na ang ginawa niya, ngunit wala pa ring sagot. Napabuntong hininga si Aren. Nakatingin sa cellphone niyang walang sagot mula sa taong mahal niya. Napansin ito ng isang kapwa niyang domestic helper, isang kapwa Pilipina na lumapit sa kanya. Aren, okay ka lang ba? Tanong nito. Napilitang umiti si Aren kahit may bumabagabag si isip niya. Oo naman. Pero bakit parang down na down ka riyan? Kanina ka pa nakabuntong hininga. Wala lang. Nag-aalala lang kasi ako hindi sumasagot si Manuel sa tawag ko. Ang fiancé mong engineer? Oo. Kagabi ko pa kasi siyang sinusubukang tawagan pero hindi niya sinasagot. Nako, baka busy lang. Alam mo naman, engineer siya. Baka may project na inaasikaso. Siguro nga, sagot niya. Pero kahit anong pilit niyang intindihin, may kung anong bumabagabag sa kanya. Bakit parang lumalayo si Manuel? Bakit hindi niya nararamdaman ang pagmamahal nito para sa kanya? Bakit parang may mali? May nangyayari bang hindi niya alam? Sa kabila ng lahat ng katanungang bumabagabag sa kanya, pinili niya na lang na huwag isipin ang lahat ng yon. Baka nga tama si Jana. Baka busy lang talaga si Manuel. Habang nag-aalmusal sila sa kusina ng tinutuluyan nilang staff house, nagkaroon ng pagkakataon si Aren na magbukas ng kanyang saloobin sa mga katrabaho niya. Sa totoo lang, ang dami kong iniisip lately. Mahina niyang sabi habang inikot ang kutsara sa tasa ng kape. Bakit? Tungkol ba yan kay Manuel? Tanong ng isa sa kanila, si Jenny. Matagal niya nang kasama sa trabaho. Tumango naman si Aren. Hindi ko lang maintindihan. Parang ang layo-layo niya na sa akin ngayon. Wala namang kaming pinag-awayan. Wala rin akong kasalanan sa kanya pero ibang-iba na siya sa akin ngayon. Hindi na siya tulad ng dati. Para bang may dapat akong malaman? Parang may gumugulo sa amin. Sobrang laki kasi talaga ng pinagbago niya sa akin. Hindi na katulad ng dati na halos hindi natutulog hanggat hindi pa ako natawagan. Pero ngayon halos hindi niya na ako maalala. Nako, baka may iba na. Biglang sabat naman ni Lourdes, isang mas matandang kasama nilang domestic helper. Nagulat naman si Aren sa sinabi nito. Ha? Hindi naman siguro. Pero itinuloy ni Lourdes ang kwento niya. Hindi sana nanakot ako Pero alam mo dati, ganyan din ang asawa ko. Noong unang taon ko dito, ang sweet. Laging nagpaparamdam. Pero isang araw, bigla na lang siyang naging malamig. Akala ko stress lang kasi malayo ako sa kanya. Pero nalaman ko na lang, ayun, may babae na pala. At ang masakit, kaibigan ko pa. Grabe naman yun. Gulat na reaksyon ni Jana. Huwag kang manakot kay Aren. Sinasabi ko lang naman ang possibilities. Kibit-balikat ni Lourdes. Alam niyo naman kasi mga lalaki, pare-pareho lang naman yan. Kaya kapag may naluloko, hindi na bago sa akin. Kahit nga magagaganda niloloko ngayon Kahit gaano ka pa kaloyal at kaseryoso, kung ang isa'y natukso ng mga haliparot, abay wala kang laban. Uuwi ka ng luhaan. Ikaw talaga, Lourdes. Kung ano-ano mga sinasabi mo. Masyado kong tinatakot si Aren. Baka mamaya, busy lang naman talaga mapapangasawa niya lalo pat isang engineer yun sa Pinas. Alam mo naman dun sa Pinas, halos gawing robot ang mga employer ang mga empleyado nila. Samantala, si Aren naman ay tahimik lamang. Hindi mapakali. Hindi kaya may point si Lourdes? May iba na nga kaya si Manuel? Habang patuloy ang usapan ng mga kasamahan niya, pakiramdam niya ay mas lalo lang siyang kinakabahan. Mas lalo lamang siyang nag-overthink. Sana lang ay hindi tama iyong kutob niya.
Sana nga ay hindi ng babae ang lalaking mahal niya dahil kung sakali mang totoo ito, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, pagod na huminga si Aren sa kama niya. Pero kahit na anong gawin niya, hindi niya magawa na mapakalma ang isip niya. Paulit-ulit niyang iniisip ang lahat ng mga sinabi ni Lourdes kanina. Paano kung may iba na nga si Manuel? Hindi siya makatiis. Mas lalong hindi siya makatulog nito. Kinuha niya ang cellphone niya at muling tinawagan si Manuel. Ilang ring ang lumipas bago ito sumagot. Ano bang kailangan mo, Aren? Pagod ako. Malamig at halatang naiirita na boses ni Manuel ang bumungad sa kanya. Nagulat si Aren. Manuel, bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Nag-aalala ako sa'yo. Busy ako sa trabaho kanina. Hindi ko napansin na tumawag ka. Matigas nitong sagot. Nung nakita mo ang missed calls ko, bakit hindi mo malang ako tinawagan pabalik? Pagod nga ako. Alangan mo unahin pa kita kesa magpahinga. Ilang saglit siyang natameme dahil doon at naman ni Aren ang mas lalong pagbigat ng dibdib niya. Pero kahit text man lang sana para hindi ako mag-alala sa'yo. Aren, pagod nga ako. Malamig na putol ni Manuel. Gusto ko na magpahinga. Good night. At bago pa siyang makapagsalita, ibinaba na nito ang tawag. Napako ang tingin ni Aren sa cellphone niya. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang malamig nitong boses o ang katotohanang parang wala na siyang halaga rito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone niya sa tabi ng unan. Napakagatlabi siya. Pinipigilan ang biglang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Ano nang nangyayari sa atin, Manuel? Mahina niyang bulong sa sarili. Lumipas ang mga araw pero hindi pa rin nagpaparamdam si Manuel. Kahit ilang beses niyang tumawag at mag-text, wala siyang natanggap na sagot. Balisa na si Aren kahit oras ang trabaho. Minsan ay napapagalitan na siya ng amo nila. Hindi niya mapigilan ang masamang pakiramdam na unti-unting lumalalim sa kanyang dibdib. Hanggang sa maisip niyang may isa pang paraan. Tatawagan niya ang kaibigan ni Manuel. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone niya at tinawagan si Brian. Isa sa matalik na kaibigan ni Manuel. Ilang ring ang lumipas bago ito sumagot. Oh, Aren, napatawag ka. Brian, pasensya na kung ikaw pang tinawagan ko Oh, bakit? May problema ba? Gusto ko lang sana magtanong kung kamusta na ba si Manuel? May halong kaba sa boses niya. Hindi ko kasi siya makontak this past few days. Hindi rin siya sumasagot sa mga tawag ko. May problema ba siya? Saglit na tumahimik ang kabilang linya. Aren, parang nag-aalangan si Brian sa sasabihin. Naramdaman niya ang mabigat na kutob sa dibdib niya. Brian, ano? May problema ba? May dapat pa ako malaman? May mahinang buntong hininga sa kabilang linya. Bago tuluyan nagsalita si Brian. Aren, may gusto sana akong sabihin sa'yo pero hindi ko alam kung papaano. Halos mapahinto ang pagingin niya. Ano yun, Brian? May nangyari ba sa fiancé ko? Si Manuel, may iba na siya ngayon. At yun ang dahilan kaya ayaw niya nang magparamdam sa'yo. Parang binuhusan si Aren ng malamig na tubig. Ano? Halos pabulong yung tanong. Tila umaasang mali lamang ang narinig niya. Nagsasabi ako ng totoo, Aren. Sadya ngayon lang ako nagkaroon ng lakas loob na aminin sa'yo to. May lungkot at pagsisisi naman sa boses ni Brian. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo pero hindi ko alam kung paano. Alam ko kasing mahal na mahal mo ang kaibigan ko at masasaktan ka lang sa malalaman mo. Hindi na siya naging tapat sa'yo this past months. Actually, sa tingin ko hindi lamang nitong nakalipas na buwan Nagsimulang pagtataksil niya sa'yo dahil sa tingin ko matagal niya na itong ginagawa. Hindi lang natin napansin kaagad. Napahigpit pa ang hawak ni Aren sa phone niya. Nangangatog ang mga kamay. Paano niya nagawa sa akin to? Mahina niyang tanong na halos pabulong.
dahil sa sakit. Hindi ko alam ang buong detalye pero madalas ko siyang nakikitang kasamang isang babae. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Pero Aren, hindi na siya loyal sa'yo. Hindi naman agad nakapagsalita si Aren para bang hindi niya kayang tanggapin ang narinig. Napakapit siya sa telepono. Pilit na nilalabanan ng panginginig ng kanyang kamay. Brian, sabihin mong nagbibiro ka lang. Please. Mahina pero matigas ang boses niya. Hindi gagawin ni Manuel yan sa akin. Malapit na kaming ikasal. Nag-iipon kami para sa kasal namin. Narinig niyang mabigat na buntong hininga ni Brian sa kabilang linya. Aren, gusto ko maniwala ka sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Alam kong mahirap tanggapin pero totoo ang sinasabi ko. Hindi ko naman maatim ang panlulokong ginagawa niya sa'yo kaya sinabi ko na. Umiling si Aren kahit hindi siya nakikita ni Brian. Hindi. Hindi maaaring totoo ito. Manuel loves her. Hindi niya ito kayang lokohin. Hindi niya ito kayang ipagpalit sa iba. Brian, sino? Sinong babae niya? Halos pabulong ang tanong niya. Puno ng takot at pag-aalinlangan. Aren ang babae. May bahagyang paghinto sa linya bago tuluyan nagsalita si Brian. Malapit siya sa'yo. Nandun siya nung araw na nag-propose sa'yo si Manuel. Isa siya sa masayang-masaya para sa iyo nung araw na yun. Parang biglang huminto ang mundo ni Aren. Halos naman kasi mga kapatid at pinsan niya lang ang naroon sa araw na lumuhod si Manuel sa harapan niya at alokin siya ng kasal. Ano? Mahina niyang bulong. Tama ang narinig mo. Seryoso ang tono ni Brian. Nandun siya nung araw na nag-propose sa'yo si Manuel. Kasama mo siya, Aren. Malapit siya sa'yo. Siya ang dahilan kaya nanlalamig na sa'yo ang kaibigan ko. Parang biglang naging malinaw ang lahat kay Aren. Ang pagiging malamig ni Manuel nitong mga nakaraang buwan, ang pag-iwas niya sa tawag, at ngayon, ang revelasyon na ito. Sino, Brian? Mas matigas ang tinig na yon. Sinong babae? May picture ako nila. Napasinghap si Aren. Ano? Oo, may picture ako na magkasama sila. Hindi ko na ito kayang itago pa sa'yo, Aren. Alam kong hindi ako dapat nakikialam pero hindi ko naman maatim na hayaang lokohin kanya ng ganito. Napakagatlabi si Aren. Pilit na pinipigil ang pagluha. Ipadala mo sa akin ang picture. Matigas ang tinig niya. Puno ng determinasyon. Gusto kong makita. Aren, sigurado ka ba? May pag-aalinlangan sa boses ni Brian. Masakit tong malalaman mo. Mas masakit ang mabuhay sa kasinungalingan, Brian. Halos basag na ang boses niya. Please, ipadala mo. Sige. Mahinang sagot naman ni Brian. Isasend ko na ngayon. Napakapit si Aren sa cellphone niya habang hinihintay ang mensahe. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nangingilid ang kanyang mga luha. Isang notification ang dumating. Isang larawan. Dahan-dahan niyang pinindot ang mensahe at binuksan ang larawan. At nang makita niya kung sino ang kasama ni Manuel, parang may sumabog sa dibdib niya. Halos hindi siya makahinga. Dahil ang babaeng kahalikan ng fiancé niya, ang babaeng nasa bisig ni Manuel, ay isa sa mga taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buo. Ang pinsan niyang si Claire. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone sa kanyang kandungan. Tulala at hindi makapaniwala sa narinig. Para siyang sinaksak sa dibdib. Manuel, paano mo nagawa sa akin to? Habang nakatitig si Aren sa larawan sa kanyang cellphone, unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Hindi niya na napigilan ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Hindi totoo to. Mahina niyang bulong pero alam niyang hindi niya kayang itanggi ang ebidensyang nasa harapan niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay at sa isang iglap, hindi niya na napigilan ang paghagulhol. Napahawak siya sa kanyang dibdib.
Parang may kung anong bumigat doon. Isang sakit na hindi niya alam kung paanong haharapin. Narinig siya ng kanyang mga kasamahan. Isa-isa silang lumapit sa kanya. Puno ng pag-aalala ang kanilang mga mata. Aren, anong nangyari? Nagmamadaling lumapit si Jana. Isa sa mga matagal niya ng katabaho. Bakit ka umiiyak? Hindi naman agad makasagot si Aren. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Tanging iyak lang ang lumalabas sa kanyang bibig. Lumapit pa ang ilan niyang kasamahan. Bumuo sila ng maliit na bilog sa paligid niya. Halatang nag-aalala. Aren, please magsalita ka naman oh. Sabi ni Jenny na mahigpit siyang niyakap. Napahawak din si Aren sa bisig ni Lourdes, tsaka tumangis ng mas malakas. Parang sasabog ang puso niya sa sakit. Si Manuel, may iba na siya. Halos pabulong niyang sabi, pero rinig na rinig iyon ng mga kasama niya. Nagkatingin na ng mga kasamahan niya. Gulat at awa ang bumalot sa kanilang mga mukha. Ano? Napasinghap si Jana. Sigurado ka ba, Aren? Oo. Nanginig yung sagot. May picture sila. Magkasama. Ipinakita niya sa kanila ang cellphone niya at nang makita nila ang larawan agad silang napatikom ng bibig. Ramdam nila ang bigat ng sitwasyon. Hayop sila! Galit na sabi ni Bea, ang isa pa nilang kasama. Paano niya nagawang lokohin ka? Hindi ko alam. Umiiling si Aren. Pilit pinipigil ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi ko alam kung paano niya nagawang lokohin ako ng ganito. Akala ko mahal niya ako. Muling yumakap sa kanya si Jana. Hinagod ang kanyang likuran. Aren, tahan na. Alam kong masakit, pero andito kami para sa'yo. Isa-isa niyang nilapitan ng iba pa nilang mga kasama. May nag-abot ng tubig, may humawak sa kamay niya, may tumapik sa balikat niya. Lahat sila nagpapakita ng pagdamay. Hindi ka nag-iisa, Aren, sabi ni Jana. Hindi mo kailangang harapin to ng mag-isa. Sa una lang yan masakit, Aren. Ang sabi naman ni Nay Lourdes, pag nagtagal ay wala ka nang mararamdamang sakit. Kapag hinarap at nilampasan mo to, magiging maayos din ang lahat. Pero paano? Paano niya haharapin ang katotohanan ng sinira ni Manuel ang lahat ng pangarap nila? Hindi makaya ni Aren ang sakit at lungkot sa ibang bansa. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang totoo at kailangan niyang makausap si Manuel. Mabuti na lang din at patapos naman na ang contract niya. Kung kaya'y nagpasya siyang umuwi na muna siya sa Pinas at harapin ang lahat. Hindi siya nagpasabi sa pamilya niyang uuwi na siya. Mas gusto niyang walang makaalam na babalik na siya para walang magbanta kay Manuel at Claire. Gusto ni Aren na mahuli niya ang dalawa sa akto. Kumatok siya sa pinto ng kanilang bahay. Bumukas iyon makalipas ng ilang saglit at bumungad sa kanya ang kanyang ina na bakas ang gulat sa mukha. Oh, Aren, bakit andito ka na? Tanong nito na parang hindi pa masaya. Andiyan na si ate? Umuwi na si ate? Bakit andito siya? Iyon ang sunod-sunod na tanong ng mga kapatid niya na biglang nagsulputan. Mama, bigla niyang niyakap ang ina. Oh, ano nangyari? Bakit umiiyak ka? Oo nga ate, bigla ka na lang uuwi nang wala man lang sabi tapos ngayon umiiyak ka pa? Exam ko pa naman next week, kailangan ko ng pambayad. Wala man lang bahid na pag-aalala mga boses nila. Para bang wala man lang silang pakialam sa nararamdaman niya ngayon. Napahigpit ang yakap ni Aren sa kanyang ina. Nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa labis na emosyon habang patuloy sa pag-iyak. Parang bumabalik lahat ng sakit na nararamdaman niya sa Dubai. Pero mas matindi ngayon dahil hindi lamang si Manuel ang nagbigay sa kanya ng sakit, kundi pati ng pamilya niya, ang mga taong dapat sana'y kakampi niya. Ma, si Manuel, niloko niya ako. Niloloko nila ako ni Claire. Iyak niya. May relasyon silang dalawa ni Claire. Alam mo na pala ate,
Boses yan ni Jasper. Napahinto naman siya. Dahan-dahan siyang lumayo sa kanyang ina at tiningnan ng kapatid niya na nakatayo sa tabi nito. Anong ibig mo sabihin? Mahina ang tanong niya, pero ramdam ang paninikip ng kanyang dibdib. Nag-iwas ang tingin ng kanyang kapatid at doon na siya nakaramdam na matinding kaba. Ibinalik niya ang tingin sa kanyang ina at ama. Kita niya ang pag-aalangan sa kanilang mga mukha. Alam niyo niloko lang nila ako. Mas mahina na ang kanyang boses. Halos pabulong. Walang sumagot. Tanging katahimikan ang bumalot sa kanila. Yumuko ang kanyang ina. At saka niya napagtanto ang totoo. Alam niyong kinagago lang nila ako pero wala man lang nagsubong sa akin. Alam niyo kung anong totoo pero hinayaan niyo lang akong maging tanga habang nasa ibang bansa ako. Hinayaan niyo lang akong isipin na tapat pa rin sa akin si Manuel at wala silang ginagawa ni Claire. Mas lalong hindi sila makasagot. Maging ang kanilang ama ay nawala ng kibo habang si Aren, pakiramdam niya, ay hindi lamang siyang niloko ng mapapangasawa at pinsan niya, kundi pati na rin ang sarili nitong pamilya. Para bang pinagtaksalan siya ng lahat, niloko siya ng buong mundo. Bakit hindi niyo sinabi agad sa akin? Nanginginig ang kanyang tinig. Ramdam ang paninikip ng kanyang dibdib. Huminga naman ng malalim ang kanyang ina bago nagsalita. Dahil alam namin na masasaktan ka, anak. Natatakot kaming magdesisyon ka ng padalos-dalos at umuwi ka kaagad. Katulad ngayon, lalo pat wala pa tayong sapat na ipon para sa pag-aaral ng mga kapatid mo. At hindi pa tapos ang pagpapagawa natin ng bahay. Ano na lang ang sasabihin sa atin ng mga tao kung sakaling umuwi ka agad na hindi mo lang napapatapos ang pagpapagawa ng bahay? At ngayon? Ano ngayon? Natatawa na iling ni Aren. Pero punong-puno ng hinanakit ang kanyang mga mata. Pati ang puso niya ay para bang mas lalong nadurog. Mas pipiliin niyo pang manatili akong tangaron? Na patuloy akong umaasa sa isang lalaking matagal nang may iba? Anak, dahil lang sa wala pa tayong sapat na ipon, nagawa niyong hayaan lang akong lokohin dahil mas mahalaga ang pera kaysa sa nararamdaman ko. Natahimik ulit ang kanyang ina. Walang kahit na sino man sa kanila makatingin sa kanya ng diretsyo. Napapikit si Aren. Pilit na pinapigil ang panibagong bugso ng luha. Para siyang sinasakal ng sariling emosyon. Hindi siya makapaniwala sa katotohanan na hindi lamang si Manuel ang nagkait sa kanya ng katotohanan. Pati mismo ang pamilya niya. Hindi ko lubos akalain na maaatim yung hayaan ako maging tangaroon dahil lang sa mas mahalaga sa inyo ang pera at magiging tingin sa inyo ng mga tao kesa sa nararamdaman ko na sariling kapatid at anak ninyo. Napakawala niyong puso para hayaan lang na mangyari sa akin to. Napakamakasarili ninyo. Napaatras si Aren nang maramdaman ang hapdi ng sampal ng kanyang ina. Para hindi lang pisikal na sakit ang iniwan nito, kundi isang sugat na mas malalim pa sa anumang sakit na nararamdaman niya. Hawak ang pisngi, napatingin siya sa kanyang ina. Hindi siya makapaniwala. Wala kang utang na loob, madiing sabi ng kanyang ina. Puno ng galit ang boses. Kung hindi dahil sa amin, wala ka sa mundong to. Ang lakas ng loob mo na sumbatan kami. Ang dapat mo lang naman gawin ay bayaran ang lahat ng ginawa namin para sa'yo. Napalunok si Aren. Sa lahat ng sakit na tiniis niya sa Dubai, sa pangungulila, sa pagtitiis na pagpupuyat at pagsasakripisyo, wala siyang inaasahang ito pang igaganti ng sariling ina at ng buo niyang pamilya. Ang yabang mo! Nakatapa ka lang ng ibang bansa, ganyan ka nakaumakto. Tandaan mo to. Kung hindi dahil sa amin, hindi mo mararating kung nasan ka ngayon. Kaya matuto kang tumanaw ng utang na loob. At huwag ka masyadong magmayabang dyan. Tandaan mo, walang nararating ang buhay ang mga mayabang na kagaya mo. Patuloy pa nito. Hindi alintana ang mga luhang pumamatak sa mata ng anak. Napailing si Aren
Napatawa ng mapait. Oo nga po, no? Puno ng hinanakit ang kanyang tinig. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararanasan ang lahat ng to. Ang magpakahirap sa ibang bansa, habang kayo naman ang nagpapakasasa sa perang pinapadala ko. Kung hindi dahil sa inyo, kung hindi nyo lang sana ako binuhay, ay hindi ko rin mararanasan ang pagtitiis ng lungkot, ng pangungulila, ng sakit sa ibang bansa. Hindi ako matutulog na umiiyak gabi-gabi. Hindi ako magtatrabaho kahit pagod na ako. Kung hindi lang dahil sa inyo, baka masaya ako ngayon. Tumingin siya sa kanyang ina. Pilit pinipigil ang panginginig ng kanyang tinig. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano naging kasalanan ko sa inyo para gantihan niyo ako. Ginawa ko naman ang lahat ng gusto niyo nang walang reklamo. 'Di ba? Kahit mahirap, tiniis ko. Kahit pa ubos na ako at pilit niyo pa rin inuubos. Wala kayong narinig sa akin dahil pamilya ko kayo. Pero kahit anong awa pa sa nararamdaman ko, wala. Bakit napakawalang puso niyo pagdating sa akin? Dahil ba sa panganay ako at dapat na maging sandalan niyo akong lahat? Tumahimik ang lahat. Walang sumagot. Napailing si Aren. Tinutup ang dibdib niya. Pakiramdam niya ay sasabog ito sa sakit. Lahat ng sakripisyo na ginawa ko, wala lang pala sa inyo. Buong buhay ko nagtiis lang ako, ngunit hindi ko hahayaan na ubusin niyo pa ako hanggang sa wala nang matira sa akin. Tawagin niyo man ako masama. Walang puso o walang utang na loob, pero ayoko na. Mas mabuti pa nga siguro kung tatapusin na lang natin ang pagiging magkapamilya dito. Marahas na natawa ang kanyang ina. Talaga bang nakahanda kang talikuran kami dahil lang sa maliit na kasalanan? Kung sa inyo maliit lang ang pagkakamaling ginawa ninyo. Pero sa akin ay napakalaki ng pagkakasala ninyo. Kaya oo, handa akong talikuran kayo. Magkanya-kanya na tayo mula ngayon. Tumalikod siya, pero bago pa siya makalabas ng bahay, huminto siya saglit at binitawan ng mga salitang tuluyang yayanig sa kanyang pamilya. Sana lang, wala sa mga kapatid kong piliin yung isakripisyo dahil sa mga pansarili niyong kagustuhan. At tuluyan na siyang umalis. Iniwan ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Pero kailanman ay hindi kumupkup sa sakit na kanyang naramdaman. Wala rin siyang ibang matatakbuhan. Wala siyang kamag-anak na pwede niyang pagkatiwalaan. Dahil ang pinsan na itinuring niyang kakampi ay niloko rin siya. Pakiramdam niya hindi na rin siya pwedeng lumapit sa magulang ni Claire na siyang tumulong sa kanyang mga ibang bansa dahil sa ginawa ni Claire sa kanya. Wala siyang mga kaibigan. Ang itinuring niyang mga kaibigan ay nasa Dubai pa at sila lamang ang tanging may malasakit sa kanya. Mas lalong hindi naman siya pwedeng lumapit pa kay Manuel dahil sa ginawa nitong panloloko sa kanya. Gayunpaman, kahit na durog na siya, kailangan niya pa rin lumaban. Kailangan niya pa rin magpatuloy sa buhay dahil walang ibang tutulong sa kanya, kundi ang sarili niya lamang. Pagdating ni Aren sa kanyang inuupahan na maliit na apartment, bumagsak siya sa kama at tuluyang humagulhol. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Wala ni isang pumigil sa kanya kanina. Wala siyang nararamdamang pag-aalala mula sa sariling pamilya. Pati na rin ang lalaking pinapangarap niya makasama habang buhay at inaasahan niya na dadamay sa kanya sa nararamdaman niya ngayon. Niloloko lang pala siya. Niyakap niya ang sarili. Pilit na pinapakalma. Ang mabilis at mabigat na paghinga. Saan siya nagkulang? Bakit kailangang mangyari sa kanya to? Ilang saglit pa ay kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan si Brian. Hello? Sagot nito na may halong gulat sa boses. Brian? Napasinghot siya. Pilit pinipigilan ng pag-iyak. Bumalik na ako sa Pilipinas. Ano? Bakit ang bilis? Anong nangyari? Halatang nag-aalala ito. Ayoko na sa Dubai. Gusto kong mahuli sila. Gusto kong makita ako mismo. Napabuntong hininga si Brian sa kabilang linya. Aren, sigurado ka ba? Baka masaktan ka lang lalo. Kailangan ko ito, Brian.
Kailangan kong malaman ng totoo. Hindi ako matatahimik. Sandaling natahimik si Brian bago ito sumagot. O sige, tutulungan kita. Kinabukasan, sinamahan siya ni Brian sa isang malaking restaurant. Dahil doon daw madalas na dalhin ni Manuel si Claire. Dahil sa kilala ni Brian ang may-ari ng nasabing kilalang restaurant na isang Chinese, napakiusapan nito ni Brian na tulungan siya. Nagpanggap siya na isa sa mga waitress doon para mahuli niya nga ang dalawa. Noong dinner, dumating nga si Manuel at Claire. Napakasaya ng dalawa. Nakakapit pa si Claire sa braso ni Manuel at may kung anong pinag-uusapan. Hindi niya maalis ang tingin niya sa kanila. Habang tumatagal ang titig niya sa kanila, mas lalo siyang nadudurog. Para bang ang puso niya ay napipiraso. Pinigilan niyang pagtulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Lumapit si Brian sa kanyang tabi at huminga ito ng malalim. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko sa'yo? Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa dalawa hanggang sa maupo na sila. Habang kumakain ay naglalambingan pa ang dalawa. Sobrang saya nila na para bang wala silang nilolokong isang tao. Hindi mo ba sila lalapitan? Tanong ni Brian. Umiling siya. Hindi ko pa kaya. Wala pa siyang lakas ng loob ng mga sandaling yon kaya naman hinayaan niya na muna ang dalawa. Pinagmamasdan niya lang sila kung paano silang magsubuan ng pagkain, kung paano halikan ni Manuel ang kamay ni Claire na para bang sinasamba pa nito ang babae. Naghintay pa siya ng 1 linggo pa. Ngunit sa 1 linggo na lumipas, talagang hindi siya naalala ni Manuel. Hindi man lang ito nag-text at tumawag sa kanya. Talagang wala na siyang halaga para dito. At sa nakalipas na linggo, hindi rin siya naglakas na loob na kontakin ito. Ngayon nga ay nagpasya na siyang harapin ang dalawa. Nakapag-ipon na siya ng lakas ng loob at handa na siyang harapin sila. Sinamahan ulit siya ni Brian sa isang kilalang hotel. Doon daw kasi madalas mag-check-in sila Manuel at ang babae nito. Kahapon lamang ay buong-buo na ang pasya niya na harapin sila. Pero ngayon nga na nandito na sila, pakiramdam ni Aren, gusto niya nang umatras. Pero hindi siya pwedeng maging tuwag ngayon. Aren, sigurado ka bang ayaw mo may kasama? Baka mapano ka ron? Tanong ni Brian habang papasok na sila sa lobby. Huminga siya ng malalim bago tumango. Kaya ko to. Hintayin mo na lang siguro ako rito sa baba. But I'm worried. I will be okay, huwag ka mag-alala. Kahit na nag-aalangan pa rin si Brian, ay pumayag na rin ito na hintayin na lang siya sa baba at siya na lang ang haharap sa mga taksil. Alam niyang hindi madali ang mangyayari, pero mas gusto niyang harapin ang sakit kaysa hamag buhay na magbubulag-balagan. Habang papalapit siya sa front desk, sinundan siya ng tingin ni Brian. Halatang nag-aalala pa rin. Mabuti na lang at hindi naman siya nahirapan na malaman kung ano ang hotel room ng dalawang taksil. Kahit kasi labag iyon sa patakaran ng hotel nung malaman ng receptionist kung ano ang dahilan at gusto niyang malaman ang room number nila. Palihim na sinabi nito sa kanya kung ano. Habang nakatayo sa harap ng pintuan ng hotel room, ramdam ni Aren ang mabilis sa pintig ng kanyang puso. Para na nga itong sasabog sa lapis sa kaba, galit at sakit na nararamdaman niya. Noong sila pa ni Manuel, hindi na sila nag-check-in sa hotel. Bukod kasi sa magiging gastos lang yon, hindi rin siya pumapayag na galawin siya ni Manuel. Ibig sabihin, kahit pa magtatatlong taon na ang relasyon nila ni Manuel, wala pang nangyayari sa kanilang dalawa. Isa nga iyon sa dahilan kaya laging frustrated sa kanya noon si Manuel. Inipon niya ang lakas ng loob at pinindot ang doorbell. Ilang segundo lang, bumukas ang pintuan. Tumambad sa kanya ang fiancé niyang si Manuel. Half naked, halatang kagigising lang o may ginagawang hindi ka nais-nais. Nanlaki yung mga mata nito nang makita siya. Aren, anong ginagawa mo dito? Tanong nito, gulat na kinakabahan. Bago pa siya makasagot, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa loob ng kwarto. Who's that, babe? At mula sa likuran ni Manuel, lumitaw ang isang babaeng nakasuot lang ng maluwag na sando, ang pinsan niyang si Claire.
Parang binuhusan ng malamig na tubig si Aren sa nakita. Tila huminto ang mundo niya sa nakita. Ang pinsan niyang si Claire. Ang babaeng halos kasabay niyang lumaki. Aren? Napaatras si Claire. Halatang nagulat nang makita siya. Bumalik ka na pala. Mga manluloko. Bulalas ni Aren. Nanginginig ang boses sa galit. Sa sobrang tindi ng emosyon, isang malutong na sampal ang pinakawalan niya kay Claire. Napadaing si Claire habang napaatras. Agad naman siyang pinigilan ni Manuel. Mahigpit na hinawakan ang braso niya. Aren, tama na! Hinila niyang braso niya palayo sa pagkakahawak ni Manuel at galit siyang tumitig dito. Paano mo nagawa sa akin to, ha Manuel? Paano? Nagtiwala ako sa'yo. Akala ko mahal mo talaga ako pero niloloko mo na pala ako. Pinsan ko pang babae mo. Halos hindi na tumingin sa kanya ni Manuel. Halatang nahihiya o natatakot sa kanya. Pero sa huli, malamig itong sumagot. Aren, lalaki pa rin ako. May mga pangangailangan ako na hindi mo napupunan at kay Claire ko nahanap ang mga pangangailangan na yon. Parang kinurot ang puso niya sa sinabi nito. Ano? Nung magkasama pa tayo, hindi mo ako hinahayaang galawin ka. Lagi mong sinasabi na sacred ang virginity mo at dapat mong ibigay sa tamang panahon. Pero Aren, hindi ako santo. Mas lalo pang tumitindi ang pangangailangan ko nung lumayo ka. Napailing si Aren. Hindi siya makapaniwala sa pinakikinggan. Parang gusto niya na rin mapatawan ng malakas. Hindi ako makapaniwala na yun ang dahilan mo. Napakawalang kwenta mo na lang. Kung sa ganun lamang na dahilan ay lolokohin mo lang ako. At sa dami ng ibang babae riyan, ang pinsan ko pa talaga. Napayuko si Manuel. Tila hindi siya makasagot. I'm sorry, Aren. Pero lalaki lang ako. May mga pangangailangan din ako. At hindi mo yun maiintindihan. Parang may sumabog na dinamita sa loob niya. Galit na galit siya. Pilit niyang nilunok ang sakit pero hindi niya mapigilan ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. At ang malandi kong pinsan ang pumuno nun. Dahil ano? Isang sabi mo lang sa kanya, bubukaka na siya? Aren! Singal naman ni Claire. Namumula na siya at galit. Napakalandi mo, Claire. Alam mo bang sa lahat ng pinsan ko ay ikaw ang pinagkatiwalaan ko. Hindi ko lubos akalain na magagawa mong gawin sa akin to. Puno ng puot ang boses niya. Wala na bang ibang lalaki riyan? Marami namang iba, hindi ba? Bakit kailangan mo pa itong gawin sa akin? Kating-kating ka na ba talaga? Mind your words, Aren. Baka nakakalimutan mong ako pa rin ang nagkumpense kina mama para tulungan kanya makapag-abroad. Tinulungan mo nga ako para lang may chance kang landiin ang fiancé ko. Dapat pala, una pa lang naniwala na ako sa sinabi ng mga kapitbahay niyo tungkol sa pamilya ninyo. Mga malalandi kayo. Aren, singit ni Manuel na tila hindi naman makapaniwala sa narinig. Pero hindi na siya nagpaawat. At ikaw naman, Manuel, akala mo ba maiintindihan kita? Akala mo ba matatangkop ko na niloko mo ko at ginamit mo pa ang pinsan ko? Alam mo ba kung anong klaseng sakit ang binigay niya sa akin? Namula ang mukha ni Manuel pero hindi ito nakasagot. Si Claire naman ay tahimik lamang. Hindi makatingin sa kanya. Ramdam ni Aren ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Pero hindi na siya nagpigil. Sapat na ang sakit na dinanas niya. Ngayon, gusto niyang iparamdam ito sa kanila. Habang patuloy ang pagbagsak ng mga luha ni Aren, mabilis siyang tumalikod at nagmamadaling umalis. Walang lingon-likod. Hindi niya alintana ang mga tingin ng mga tao sa hallway. Wala na siyang pakialam. Ang tanging alam niya lang ay gusto niyang makalayo. Na-blur ang paningin niya dahil sa patuloy na pag-agos ng luha. Hindi niya na napansin ang taong nasa harapan niya hanggang sa nabangga siya dito. Oh, I'm sorry. Hindi na natapos ng lalaking sasabihin ito dahil bigla na lang itong niyakap ni Aren ng mahigpit. Para bang ito lang ang matibay na sandalan sa gitna ng lahat ng sakit na nararamdaman niya.
Nagulat ang lalaki sa kanyang ginawa. Dama niya ang paninigas nito sa kinatatayuan. "Miss, are you okay?" Tanong nito narinig sa boses ang pag-aalala. Pero hindi na sumagot si Aren. Mas lalo lang siyang napahagulhol. Hawak ang damit ng lalaki na tila ito lang ang natitirang huling bagay na pwede niyang panghawakan. Napansin ng assistant ng lalaki na noon ay kausap ang isang staff ang eksena at agad itong lumapit. "Sir, is everything okay?" Huminga naman ng malalim ang lalaki bago sumagot. "Yes, pakisabi na lang sa ka-meeting ko na medyo mahuhuli ako. Unahin ko lang to." "Sige po, sir." Kahit hindi niya kilala si Aren, ramdam niyang bigat ng pinagdadaanan nito. Hindi niya magagawang iwan lamang siya sa ganoong kalagayan. Dahan-dahang inalalayan nito si Aren papunta sa isang upuan sa gilid ng lobby. Pinaupo siya nito roon at pinakalma siya. "It's okay. You can cry all you want," sabi nito sa kanya. Nasa tabi lang nito ni Aren habang hinihintay na kumalma ito. Hindi man lang alam ng lalaki kung anong nangyari. Pero, isa lang ang sigurado ang lalaki. Kailangan ng babae nang may makakapitan ngayon. Maya-maya, marahan itong tumingin kay Aren. "Okay na ba, miss?" Tanong nito na malumanay ang boses. Hindi naman sumagot si Aren. Maging pagtingin sa lalaki ay hindi niya magawa. Napansin ng lalaki ang patuloy niyang pag-iyak, kaya tumayo ito at lumapit sa isang staff. "Excuse me, can you bring a glass of water for her?" "Right away, sir." Pagbalik ng staff, dala ang tubig. Maingat itong kinuha ng lalaki at inaabot kay Aren. "Here, miss. Drink some water." Mahina ang boses nito pero puno ng pag-aalala. Kahit nanginig pa ang kamay, kinuha ni Aren ang bottled water. Uminom siya ng kaunti pero hindi pa rin tumigil sa pag-iyak. Hindi niya rin magawang tumingin sa lalaki. Nahihiya siya. Pero higit sa lahat, sobra siyang nawasak sa sakit. Habang nasa ganoong sitwasyon, biglang dumating si Brian. Agad itong lumapit sa kanila at marahang inilalayan si Aren. "Aren, ayos ka lang ba?" Tanong nito na puno ng pag-aalala. Hindi pa rin sumasagot si Aren. Tahimik lang siyang umiiyak. Napansin ni Brian ang lalaking nasa tabi ni Aren. Bumaling siya rito at nagtanong, "Sino ka?" Maayos namang sumagot ang lalaki at hindi nagmamadali. "She suddenly hugged me while crying. I just helped her calm down." Tumango si Brian tsaka marahan nagsalita. "Salamat sa tulong mo sa kaibigan ko. Ako nang bahala sa kanya." Tumayo ang lalaki at tumingin kay Aren na hindi pa rin umiimik. "Take care." Mahina nitong sabi bago tumalikod at lumayo. Inalalayan ni Brian si Aren palabas ng hotel. Dahan-dahan silang lumapit sa monitor nito. Hindi man lang siya nakapagpasalamat sa lalaki dahil ayaw niya pa rin tumigil sa pagbuhos ng luha niya. Pero kahit nasa labas na sila, kahit malayo na sila sa hotel, pakiramdam ni Aren, naiwan pa rin siya doon, kasama ng mga wasak niyang pangarap at pusong durog na durog. Pakiramdam ni Aren na wala siyang kakampi. Kahit si Brian na tumulong sa kanya, hindi niya masabi ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Pero alam niya ang kailangan niyang magpatuloy. Isang buwan ang lumipas mula nang malaman niyang niloko siya. Matapos ang ilang linggong paghahanap ng trabaho, sa wakas ay natanggap siya bilang isang waitress sa isang kilalang restaurant. Alam niya kasi na kahit pa niloloko siya, tuloy pa rin ang buhay at hindi hihinto ang oras para sa kanya. Para hintayin na maging maayos siya at mabuo muli ang nawasak niyang puso. Isang araw, habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga customers, biglang may nabasag na baso sa sahig. Agad siyang yumuko para pulutin ang mga bubog. Nag-iingat na hindi masugatan. Pero bago pa niya matapos, isang kamay ang biglang lumapit at tumulong sa kanya. Nag-angat siya ng tingin at bumungad sa kanya ang isang gwapong lalaki. Dahil sa gulat, hindi niya agad siya nakapag-react. Napakagwapo ng lalaking to. Parang isang sikat na artista. Mabango rin at kahit na napaka-crouch down ay alam niyang matangkad ito. Oops!
May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kay Wilfred Edrada Cortez. Shoutout din kay Marie Carbonell. At shoutout din kay Elsie Blances from Rojas City, Capiz. Maraming salamat sa pakikinig. Nakangiti ito sa kanya. May pilyong kislap sa mga mata. Hi, ayos ka na ba? Nagtaka si Aren. Parang pamilyar ang mukha nito. Pero hindi niya agad maalala kung saan sila nagkita. Napansin ng lalaki ang kanyang pagtataka kaya lalo itong napangiti. Mukhang hindi mo ako maaalala. Anito? Ako yung lalaking niyakap mo doon sa hotel nang umiyak ka. Nanlaki ang mga mata ni Aren. Siya yun? Nang mapagtanto ni Aren kung sinong nasa harapan niya ay agad siyang namula sa hiya. Pasensya na po at maraming salamat din po sa inyo. Mabilis siyang sabi habang yumuko ng bahagya. Pasensya na rin po kung hindi ko kayo agad nakilala. Napangiti ang lalaki. Tila aliw ang reaksyon niya. It's okay. Sagot nito. You were crying so hard that day. Hindi kita masisisi kung hindi mo ako matatandaan. Bahagya naman napayuko si Aren. Naaalala niya ang gabing yun. Ang sakit, ang hiya, at kung paano siyang niyakap ng estrangherong ito. Ayos na po ako, sir. Sagot niya matapos ang ilang saglit. Tumango ang lalaki at tila nasisiyahan sa sagot niya. Mabuti naman kung ganon. I was worried that day. Maraming salamat po talaga sa ginawa niyo nun, sir. Biglang may tumawag sa lalaki mula sa di kalayuan at patakbo itong lumapit. Sir, inihintay na po kayo ng mga kakamiting ninyo. Tawag ng manager ng restaurant. Tumayo ang lalaki at tumingin muli kay Aren. Bago ito umalis, sinalahad pa nito ang kamay sa kanya bilang alok na tulungan siyang tumayo. Saglit siyang nag-atubili pero tinanggap niya rin ito. Nang makatayo na siya ng maayos, bahagyang tumango ang lalaki at umiti bago magpaalam. I'll see you later, miss. Tumingin ito sa name tag niya. Miss Aren. Anito bago tuluyang lumakad palayo. Naiwan si Aren na nakatitig sa papalayong lalaki. Nang makalayo na ang lalaki, agad na lumapit kay Aren ang isa sa mga waiter, si Sanchay na may malikot na ngiti sa labi. Nagkakalala pala kayo ni Sir Denarius? Tanong nito ng puno ng kilig. Magtataka naman si Aren. Kilala mo siya? Oo naman. Hindi mo ba alam? Mabilis na sagot ni Sanchay. Siyang may-ari ng restaurant na to. Si Sir Denarius Coleman. Nanlaki ang mata ni Aren sa gulat. Ano? Siya? Tumango si Sanchay. Halatang natutuwa sa reaksyon ni Aren. Oo, siya nga. Bihira lang yun pumunta dito kaya hinihintay talaga namin ang pagbisita niya. Lagi kasing busy yun sa iba niyang business. Hindi lang kasi ang restaurant na to ang negosyo niya. Marami pang iba. Hindi siya makasagot habang si Sanchay ay panayang kakadaldal tungkol sa boss nila. At hindi lang siya basta mayaman Ang gwapo niya pa, diba? Parang artista. Kaya nga crush na crush yun ang lahat Kung naging artista yun, naku tsak mapapabilang yun sa lost handsome man in the world. Baka nga mag number 1 pa siya. Tapos hindi lang yun, ang bait-bait pa niya. Ako, kung ako lang, pakakasalan ko agad siya. Hindi pa rin makapaniwala si Aren. Akala ko, isa lang siyang customer. Bulong niya sa sarili. Kaano-ano mo si Sir Denarius? Tanong pa ni Sanchay na puno ng curiosity. Wala naman. Sagot niya at bahagyang nailang. Tinulungan niya lang ako noon. Anong klaseng tulong? Nahihiya niya itong tiningnan. Nung umiiyak kasi ako, nahuli kong ex-fiancé ko na may babae. Niyakap ko siya. Mas lalong kinilig si Sanchay. Aba girl, ikaw na. Ang gwapo at yaman tapos tinulungan ka pa. Nayakap mo pa. Aba,
Kung ako sa'yo, samantalahin ko na yan. Ganun pa man nahihiya si Aren sa ginawa niya. Kahit pa parang ayos lang naman yon sa boss nila. Paano? Kahit pa ayos lang yon para dito, boss pa rin niya ito. Lumipas ang 1 linggo at 2 beses bumisita si Denario sa restaurant. Lagi itong may mahalagang sadya pero syempre para sa iba, lalong-lalo na kay Sanchay, ay pabor na pabor ang pagbisita nito dito. Habang abala si Aren sa kanyang trabaho, biglang bumukas ang pinto ng restaurant. At doon niya nakita ang 2 taong hindi niya inaasahang makikita, si Manuel at si Claire. Sweet na sweet ang dalawa habang magkahawak kamay na pumasok. Halatang nag-e-enjoy sa presensya ng isa't isa. Agad namang kumirot ang dibdib ni Aren, lalo na nang mapatingin sila sa kanya. Para bang hindi lang coincidence na nandito rin sila, kundi sinadya para asarin siya. Nakita niyang lalong humigpit ang hawak ni Claire kay Manuel. Parang sinasadya pang ipakita sa kanya ang pagiging malapit at sweet nila. Napalunok si Aren, pilit pinapakalma ang sarili. Iniwas niya na lang ang tingin niya at ibinalik ang focus niya sa trabaho. Pero sa kasamaang palad, siya pa ang naatasang kumuha ng order nila. Huminga siya ng malalim bago lumapit sa mesa nila. "Good afternoon po, ano pong order nila?" Tanong niya nang walang bahid ng emosyon. Ngunit imbes na umorder agad, gumiti ng matamis si Claire. May halong panunukso sa kanyang tono. "Dito ka na pala nagtatrabaho." Hindi siya sumagot at pinanatili ang profesional na postura. Pero, hindi pa doon natapos si Claire. "Alam mo dati, akala ko dati na mataas ka sa akin. Bata ka pa lang kasi puring-puri ka na sa mga tao sa atin. Kaya siya mabait ka, mapagmahal at masipag, na nasa iyo ng araw ang lahat dahil maganda at matalino ka. Kaya dati naiinggit ako sa iyo kasi mabait ka raw. Pero mukhang nagkamali lang naman pala ako." Patuloy nito. Sinadyang pahabain ng mga salita. "I'm much better than you after all. Kita mo naman, napakababa mo na ngayon. Parang kalapati na mababang lipad." Ramdam niya ang mapanuyang tono ni Claire, pero pinili niyang huwag patulan dahil nasa oras siya ng trabaho ngayon. Nakakahiya naman kay Sir Denarius na nandito ulit siya. Hindi siya nagpadala sa emosyon at muling nagtanong, "Ano po ang order ninyo?" Napangiti si Claire. Halatang nadismaya na hindi niya nakuha ang reaksyong gusto nitong makuha mula sa kanya. Matapos makuha ang order ng 2, tumalikod si Aren at naglakad na palayo. Ngunit sa kanyang pagningon, natagpuan niya ang mga mata ni Sir Denarius na nakatuon sa kanya. Tahimik siyang pinagmamasdan nito, na para bang nababasa ang nararamdaman niya. Matapos maibigay ang order ng 2, akala ni Aren ay tapos na ang lahat. Kaya lang, biglang lumapit sa kanya si Sanchay. May bahagyang pag-aalinlangan sa mukha nito. "Aren, gusto ka raw ulit makausap ng 2 nasa table na yon." Kahit si Sanchay halatang nagtataka rin habang nakaturo ito sa table ng 2. Napakunot ang noo ni Aren. Ano pa bang gusto ng mga tumula sa kanya? Pero kahit ayaw niya, kailangan niyang gawin ang trabaho niya. "Sige, lalapitan ko na," sagot niya. Maging si Denarius na kanina'y abala sa pakikipag-usap sa kanyang assistant ay natigil din. Sinundan siya nito ng tingin habang dahan-dahan siyang lumapit kay Manuel at Claire. "Bakit po, ma'am, sir? May problema po ba sa order ninyo?" Tanong niya at pinipilit panatilihing kalmado ang kanyang boses. Ngumiti ang mapanukso si Claire. Kitang-kita niya ang kasiyahan nito sa panlalait sa kanya. "Sino mag-aakala na maririnig kang ganitong kagalang magsalita sa akin kayong mas matanda ka sa akin ng 2 taon? Nanuluya ang boses ni Claire. Nginitian niya ito. "May problema ba sa order ninyo?" "Wala namang problema," sagot ni Claire. "Gusto lang kitang makita ulit. At syempre, humingi ng paumanhin." Nagtaas ng kilay si Aren. Halatang hindi ito makapaniwala. "Sorry ha. Inagaw ko sa iyo ang fiancé mo. At ngayon, nakita mo pa kaming nagde-date dito sa workplace mo.
Hindi kasi namin alam na dito ka pala nagtatrabaho. Malapit lang kasi dito ang bagong project ni Manuel, kaya dito na rin namin napagdesisyonan na mag-date. Dagdag pa ni Claire, may bahagyang hagikik sa dulo ng pangungusap. Sa halip na magalit, ngumiti lamang si Aaron. Isang ngiting puno ng pangungutya at pagtanggap sa katotohanang hindi niya na kailangang magpakumbaba sa harapan nila. It's okay. Hindi naman problema sa akin na nandito kayo at inagaw mo siya sa akin. Sagot niya nang walang bahid ng emosyon. Sayong-sayo na siya. Maging si Manuel na kanina ay nakangisi ay tila natigilan din sa kanyang sinabi. Siguro, dahil din ine-expect nito na magpapakita siya ng lungkot. At bago pa makapagsalita ang dalawa, hinubad na ni Aaron ang engagement ring na matagal niya nang suot. Pinagmasdan niya ito saglit. Ang singsing na dating simbolo ng pangako at pagmamahalan nila ni Manuel na ngayon wala nang halaga sa kanya. Walang pag-aalinlangan niyang inilapag ito sa mesa sa harapan ni Manuel at Claire. Sa'yo na rin ang engagement ring ko. Baka kasi bumili siya ng cheap engagement ring for you. Sa'yo na lang yan. Hindi ko naman na kailangan. Matapang niyang sabi. And to tell you this, I'm done with him. And I don't want to marry him either. So, he's all yours. Tinatapos ko ng lahat sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Manuel habang napangiti naman si Claire. Tila natutuwa sa kanyang sinabi. Ngunit sa loob-loob ni Aaron, alam niyang siya ang tunay na panalo sa araw na to. Kahit pa siyang nawalan. Samantala, hindi niya napansin ang bahagyang pag-angat ng labi ni Denarius sa di kalayuan. Hindi ito nakawala sa mata ng lalaking tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa kabilang dulo ng restaurant. Matapos ilapag ni Aaron ng engagement ring sa mesa ni Manuel at Claire, tumalikod na siya at diretso nang bumalik sa trabaho. Pakiramdam niya ay mas magaan ang loob niya. Parang may tinanggal na mabigat na tanikala sa kanyang puso. Habang naglalakad siya pabalik sa counter, napadaan siya sa harapan ng boss niya, si Denarius. Akala niya ay abala ito sa usapan kasama ang assistant, pero nagulat siya nang marinig ang tinig nito. I like that attitude. Napahinto siya at napatingin kay Denarius. Nagtatakang tinuro ang sarili. Ako po? Tanong niya na naguguluhan. Bahagya namang tumango si Denarius sa tinuro ng bahagya ang direksyon ni Manuel at Claire. Yes, that was a bold move. Nito na may bahagyang ngiti sa labi. You handled that situation well. Hindi ka nagpatalo sa emosyon. At hindi mo pinahintulutan ang sarili mong maging kawawa sa harapan nila. I like it. Napayuko naman si Aaron. Biglang nakaramdam ng hiya. Hindi niya inaasahan na may ibang nakapansin sa ginawa niya, lalo na ang mismong may-ari ng restaurant. Salamat po, sir. Nahihiyang sagot niya. Nakatingin lang si Denarius sa kanya. Tila may nababasa sa mukha niya na hindi niya lubos maintindihan. Bago pa siya tuluyang makaramdam ng labis na hiya, tumikim ito at tumango. Keep that strength, Miss Aaron. Sabi nito bago muling bumalik ang pansin sa kanyang assistant. Habang bumalik si Aaron sa trabaho, hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng sakit, may nakapansin sa kanyang tapang at pinuri siya nito. Kinabukasan, pagpasok pa lang ni Aaron sa trabaho, napansin niya na may kakaibang sigla sa paligid. Habang naglalakad siya papunta sa locker room, narinig niya ang bulungan ng mga kasamahan niya. Lahat ng mata ay tila nakatuon sa kanya at may ilan pang lihim na ngumingiti habang dumadaan siya. Pagdating niya sa kitchen para simulan ang trabaho, agad siyang sinalubong na Sanchay na may malawak na ngiti sa labi. Aaron, totoo ba? Bulalas nito na halos kilig na kilig. Napakunot-noo siya. Ano na naman yan? Yung ginawa mo kahapon sa dalawang mong ex, pinahiya mo raw. Wala ako sa dining area nung nangyari yun, pero ang dami nagkukwento. Grabe ka raw, girl. Matapang ka raw talaga. Totoo ba? Napabuntong hininga si Aaron, pero hindi niya rin napigilang mapangiti. Oo, totoo. Pero hindi ko sila pinahiya. Binigay ko lang sa kabit ng ex ko yung engagement ring namin.
Wala naman ang kasing kwenta kung ipagpipilitan ko pa yung bagay na tapos na. Napahiyaw ng mahina si Sanchay at hinampas siya sa braso. Grabe ka girl, ang lakas mo. Ang daming humanga sa'yo dito. Pati sino Kuya Mark. Sinasabi nila na ang galing mo daw humarap sa ex mo at sa ex-best friend mong manloloko. Nako, dapat lang talagang ginawa mong yun. Kulang pa nga yun sa kanila eh. Dapat sinampal mo rin. O di kaya nilampaso mo sa sahig. Usap-usapan ba talagang ginawa ko? Oo, lahat ng staff alam ko anong nangyari. Naku naman, nakakahiya. Huy, wala kang dapat ikahiya. Dapat nga proud ka sa sarili mo. Ang dami-daming babae ang hindi kayang gawin ang ginawa mo. Ang tapang mo, besh. Imagine, sa harap pa talaga ng maraming tao mo sila pinahiya. Napangiti si Aren sabay na pailing na lang. Hindi ko naman intensyon na ipahiya sila. Gusto ko lang ipakita na tapos na ako sa kanila. Exactly! And that's why we're all proud of you. Ang iba kasi, nagmumukmuk na lang at umiiyak. Hindi gumagante kaya iba ka sa lahat ng niloko. Tsaka kasi, alam mo na, these days, mas matapang pa talagang mga kabit kaysa legal. Akala mo silang inagawan kung umasta. Tsak na ang mga kabit at may kabit dyan ay matatakot. Nahihiya pa rin siyang ngumiti. Salamat. Sa unang pagkakataon, mula nang bumalik siya sa Pinas, naramdaman niya na hindi na siya nag-iisa. May mga tao nagmamalasakit sa kanya. Kahit sa simpleng bagay lang tulad ng pagsuporta sa desisyon niyang bumangon mula sa sakit ng nakaraan. Isang linggo matapos ang nangyari, akala ni Aren ay tahimik ng lahat dahil tinapos niya ng lahat. Pero nagkamali siya. Bumalik sina Claire at Manuel sa restaurant. Pero hindi lang silang dalawa. May kasama pa silang grupo ng mga kasamahan ni Manuel sa trabaho at mga kaibigan din ni Claire. Para bang sinadya nilang ipakita kung gaanong kasaya at kaayos ang buhay nila ngayon. Habang naglalakad si Aaron papunta sa mesa nila para kunin ang order, hindi niya maiwasang marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Grabe, ang swerte niyong dalawa, sabi ng isa sa mga kasamahan ni Manuel. Si Claire, kakapromote lang. Tapos si Manuel may bagong project. Ang ganda ng takbo ng career ninyo. Baka naman kasi tayo talaga ang swerte ng isa't isa. Sabad naman ng isa. Kasabay ng ilang tili mula sa grupo. Natawa naman si Claire tsaka mas lalong kumapit kay Manuel. Tila sinadya pa na ipakita sa lahat kung gaano silang ka-sweet. Alam mo na babe, ikaw ang lucky charm ko. Sabi naman ni Claire sabay yakap ng mas mahigpit kay Manuel. Kitang-kita sa kilos nito ang pambabastos. Lalo na't alam niyang naroon si Aren. Pinilit ni Aren na huwag magpakita ng emosyon. Hindi siya magpapatalo sa mga ganitong pagpaparinig. Pero mukhang hindi pa tapos ang grupo. Alam nyo, sabad ng isa, buti na lang talaga hindi natuloy ang kasal ni Manuel dun sa... Naputo dito saglit. Tila nag-aalangan sa susunod na sasabihin. Dun sa pinsan mo, Claire. Oo nga, sagot naman ng isa pa. Baka siyang malas sa buhay ni Manuel. Tsaka malas talaga yun sa buhay kaya nagkandaleche-leche yung relasyon nila. Oo nga, balita ko hindi raw magandang trabaho noon. Parang domestic helper lang yung yata yun sa Dubai. Hindi gaya ni Claire na isang malaking kumpanya nagtatrabaho. Ganda lang ang ambag nun. Singit naman ng malapit na kaibigan ni Claire. Tuluyan na siyang kumapit sa table nila pero ang iba ay hindi siya pinagtuunan ng pansin. Si Claire at Manuel lang ang tumingin sa kanya at pasimpleng ngumisi na para bang natutuwa pa sila sa pangmamaliit sa kanya. Baka kung sila nagkatuluyan ni Manuel, magiging pabigat lang yun kay Manuel. Yung aasa lang sa asawa niya kasi hindi kayang iangat ang sarili. Oo nga no. Tsaka diba Claire, ang mama mo lang din ang tumulong sa kanya na makapag-abroad. Kita mo na, kailangan pa pala ng tulong mula sa pinsan niya. Naku, mabuti na lang pala at hindi siyang nakatuluyan mo, pre. Baka magkanda kuba-kuba ka lang sa pagtatrabaho at buhay sa kanya. Nagtawanan ng buong grupo. Para bang isang inside joke na silang lahat lang nakakaintindi. Pero hindi lahat ay natawa. Isang babae mula sa grupong hindi natawa. Ang isa sa mga kaibigan ni Claire na kilala siya. Tiningnan nito ang iba at bumaling kay Claire.
Kita sa mukha niya ang hindi komportableng ekspresyon. Tila nagsisisi sa narinig niyang usapan. Nandito siya ngayon. Itinuro siya ng babae. Siya si Aren, ang pinsan ni Claire, at ang ex-fiancé ni Manuel. Agad na tumahimik ang buong grupo. Lahat ng matay na patingin kay Aren na hindi nila alam kung ano ang dapat na maging reaksyon. Kita sa mukha nila ang pagkagulat, habang ang iba'y halatang nag-aalangan kung paano mag-react. May isang pabulong na nagsabi, "Siya pala yun? Bakit hindi mo agad sinabi sa amin, Freya? Ayaw niyo naman kasi magpaawat. Kailan pa siya bumalik ng bansa? Hindi ba't ang sabi nasa Dubai siya nagtatrabaho? At bakit waitress lang siya dito?" Narinig yun ni Aren, pero hindi siya natinag. Alam niyang wala siyang dapat ikahiya. Oh, may nagbuntong hininga mula sa grupo, tsaka hinarap si Aren. "I'm sorry, hindi ko alam na ikaw pala yun." "Ayos lang po, sir." Sagot niya naman, tsaka pinilit ng umiti rito. "Ay, pinsan mo pala siya, Claire?" Tanong ng isa nilang kaibigan. "Bakit hindi mo naman nabanggit dito na dito pala siya nagtatrabaho at hindi sa ibang bansa?" Ngumiti si Claire pero halatang pilit. Ano kasi?" Tumawa si Claire ng awkward. "Matagal na kami hindi nag-uusap ni Aren. Alam niyo na, busy sa buhay-buhay." Pero hindi na iyon ikinatuwa. Sa halip, hinarap niya ang buong grupo nang walang kahit anong bahid ng kahihiyan sa kanyang mukha. "Tama," diretsong sagot ni Aren. "Matagal na kami hindi nag-uusap at wala rin akong balak makipag-usap sa kanya." "Bakit? Nag-aaway ba kayo?" "No, pero hindi ko lang talaga ugaling makipag-usap at makipaghalubilo sa mga malansang ahas." Napaawang ang labi ng colleague ni Manuel dahil sa kanyang sinabi. Ang iba naman ay nagpalitan ng tingin na para bang hindi nila inaasahan ang sinabi niyang yon. "Anong ibig sabihin mo riyan, Miss Aren?" Ngumiti siya sa kanila. "Wala naman. Mas mabuti lang siguro silang tanungin niyo at hindi ako. Dahil labas na ako sa buhay at relasyon nilang dalawa. It's just surprising. Hindi namin ine-expect na hindi pala kayo magkaayos." Ngumiti naman si Aren. "Oh no, it's not like that. Maayos naman kami." Napatigil ang grupo ni Claire. Halatang naiinis sa sagot ni Aren pero hindi na lamang nagsalita. Sa halip na matakot o mahiya, mas tumibay pang paninindigan ni Aren. Wala siyang dahilan para yumuko sa harapan nila. "Pero totoo ngang napakaganda mo sa personal. Kaya naman pala ang sabi ng dati naming katrabaho ni Manuel, naka-jackpot daw sa'yo tong kaibigan namin kasi napakaganda mo." "Oo nga, puro pangalan mo ang bukang bibig ng mga katrabaho namin yun kasi napakaganda mo raw. Nagulat nga kami nung malaman namin na hindi na pala tuloy ang kasal yung dalawa. But I guess it just happened, diba? Mukhang masaya naman na si Manuel kay Claire ngayon at medyo maganda rin naman ang pinsan mo." Hindi pa rin tapos ang pagmamaliit kay Aren. "Pero Aren, anong nangyari sa'yo?" Tanong ng isa sa mga kasamahan ni Manuel. Nakataas ang kilay. "Ang huling balita namin nasa ibang bansa ka raw dati. Paano kang nauwi sa pagiging waitress?" "Oo nga," sabad ng isa pang babae. "Pero ngayon ganito na lang? Nagsisilbi ka na lang sa restaurant unlike your cousin na kakapromote lang sa trabaho niya?" "All of us were expecting na mas magandang trabaho mo kaysa kay Claire." "Huh? Did you really expect that?" "Parang hindi naman. Iba kasi ang narinig ko mula sa inyo kanina." "Aniya, we're just shocked. Dito ka na lang pala nagtatrabaho. Ano ka nga ulit sa Dubai? Katulong ka ba ron?" "Oo," singit naman ang kaibigan ni Claire. "Katulong lang siya doon. I mean, wala naman siyang mahahanap na mas matinupang trabaho unlike her cousin, of course." Ramdam ni Aren ang init sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipamukha sa kanila na wala siyang dapat ipaliwanag at mas lalong walang masama sa pagiging katulong kung tayo ay sumasahod naman mula sa marangal na pamamaraan. Pero
Pinili niyang manahimik na lamang sa ngayon. Nagpigil siya. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan ng mga ito na makitang nagagalit siya. Ngunit sa kabilang banda ng restaurant, may ibang taong gigil na rin. Iyon ay walang iba, kundi si Sanchay, na kulang na lang ay sumugod na rin. Sa may entrance, kararating lamang ni Denarius. Pagpasok niya, ang una niyang nakita ay ang eksena sa harapan. Kita niyang nakatingin sa nakatayong si Aren ng grupo ng exes, Nuri. At kahit hindi niya naging marinig ang lahat, halata sa ekspresyon ni Aren ang pagpipigil ng emosyon. Lumapit si Denarius kay Sanchay at nakataas ang kilay. Why? Anong nangyayari? Tanong niyang malamig ang boses. Itinuro ni Sanchay ang grupo ng exes ni Aren at hindi na nagdalawang isip na sabihin ang totoo. Minamaliit na naman ng mga ahas na yan si Aren kasi waitless lang daw siya habang ang kabit ay kakapromote lang. Matalim na sagot ni Sanchay. Paulit-ulit na lang sila. Akala mo kung sinong makapanglait. Mga maduloko lang naman. Tumingin muli si Denarius sa direksyon ni Aren. Kita niyang tahimik lang itong nakatayo. Pero halatang nilalamon ng pangmamaliit ang paligid nito. Hindi na siya nagdalawang isip. Ako nang bahala. Malamig na sabi ni Denarius. Sabay hakbang palapit sa grupo. Habang patuloy ang panalait kay Aren ng grupo ng ex-fiancé niya at ng kabit nitong pinsan niya, tiniis niya lang lahat ng masasakit na salitang binibitiwan nila dahil nasa oras pa rin siya ng trabaho. Balita rin namin ang pamilya ni Claire ang dahilan kaya nakapag-abroad ka. Tapos ikaw pa ngayon tong may ganang magalit sa kanya. Wala ka bang utang na loob sa kaibigan namin? O kahit man lang sa pamilya niya? Kung ako si Claire, baka kanina pa kita sinampal kasi masyadong mataas ang tingin mo riyan sa sarili mo. Dapat nga yung kaibigan mo sampalin mo. Kasi siya ang mga agaw. At ngayon akala mo kung sino. Ani ng boses sa isip ni Aren. Ramdam ni Aren ang pag-ikot ng sikmura niya dahil sa lahat ng ito. Malapit na rin siyang mapuno. Kaunti na lang. Ang sakit ng bawat salitang pinupukol sa kanya. Alam niya hindi siya dapat magpadala. Na wala siyang kailangang patunayan sa mga ito. Pero hindi niya rin maiwasan ang sakit na dulot ng pagmamaliit sa kanya. Akma na siyang sasagot nang biglang may mainit na brasong lumingkis sa kanyang bewang. Nagulat siya. Hindi siya makagalaw. At bago pa siya makapagsalita, isang banayad pero madiing halik ang dumampi sa kanyang pisngi. Nanigas si Aren sa kinatatayuan. Dahan-dahan siyang bumaling sa kaliwa at doon niya nakita ang mukha ng kanyang boss, si Denarius Coleman, na nakangiti sa kanya. Sorry baby, I'm late. Traffic sa dinaanan ko. Naghintay ka ba ng matagal? Nito sa malambing pero confident na tono na parang walang ibang tao sa paligid nila. Biglang tumahimik ang buong mesa. Lahat ng tao sa paligid, si Claire, si Manuel at ang buong grupo nila ay napanganga sa pagkagulat. What's happening here? Bulalas ang isa sa mga kaibigan ni Claire. Halatang hindi makapaniwala. Sino siya? Bago pa makapagsalita si Aren, si Denarius na mismo ang sumagot. I'm Denarius Coleman, Aren's boyfriend. Sagot ni Denarius ng diretso. Walang pag-aalinlangan, sabay ngiti sa grupo habang si Aren ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Mga kaibigan ba kayo ng girlfriend ko? Tumikim ang kaibigan ni Manuel. Yes. I'm glad to see you all here in my restaurant. My girlfriend didn't mention that you guys were coming today. Hindi ko tuloy na-inform ang mga staff namin. Lalo pang nalaglag ang panga ng grupo. Walang makapagsalita. Kitang-kita ang panlalaki ng mata ni Claire habang si Manuel ay tila napipi. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ikaw ang may-ari nito? Yes? Confident pa rin ang ngiti sa labi ni Denarius. Naistorbo ko na siguro ang pagkain ninyo. Perhaps my girlfriend and I need to excuse ourselves. I hope you like and enjoy the food. Samantala si Aren ay nananatiling nakatayo. Hindi alam kung anong gagawin.
Ang braso ng boss niya ay nananatiling nakalingkis pa rin sa kanyang bewang. Pero isang bagay lang ang siguro niya. Ngayon, siya naman ay nagulat sa ginawa ni Denarius. Hanggang ngayon, hindi pa rin makagalaw ang grupo ni Clear. Parang hindi nila matanggap ang narinig. Wait, ikaw ba talaga ang bagong boyfriend ni Aren or are you just joking? May nagtanong sa gitna ng katahimikan at halatang nag-aalinlangan. I am really her boyfriend. Bakit naman ako magbibiro tungkol sa bagay na yan? Kung ganon, since sabi mo ikaw ang may-ari ng restaurant na to, bakit waitress lang siya dito sa restaurant mo? Hindi ba't parang ang pangit naman nun? May sumingit na tanong na halatang nagtataka. Napangiti si Denarius at bahagyang umiling. I actually don't want her to work. Diretsong sagot nito. I could buy everything she wanted. Give her anything she needed, but she refused. She wanted to work, so I'm just letting her. Ayoko naman napigilan ng girlfriend ko kung saan siya masaya. I'm just supporting here. Nagpalitan ng tingin ng grupo. Kita sa mga mata nilang hindi makapaniwala ang reaksyon. Grabe, ang swerte mo, Aren. May pabulong na nagsabi, pero halatang naiinggit. Seryoso ka ba, sir? Girlfriend mo talaga si Aren? Alam mo bang kahihiwalay lang ni Aren sa ex-fiancé niya? Tanong naman ng isa pang lalaki kay Denarius na halatang sinusubukang alamin kung totoo nga ang lahat. Yes, I know about that. Pero, tinanggap mo pa rin si Aren? Isa sa mga kaibigan ni Claire. Oo naman. I heard my girlfriend's ex is a thug and a real asshole. Wala naman ako magiging problema ron. I'm just glad akin na ngayon ang girlfriend ko. Nagtiimbagang si Manuel dahil sa narinig at parang gusto nang manapak. Pinigilan lang ito ni Claire. Actually, nandito ngayon ang ex niyang girlfriend mo eh. Really? Tsaka tinuro nito si Manuel na madilim ang muka. Siya ang ex-fiancé ng girlfriend mo. Oh. Tumango si Denarius na may bahid na rin ang pang-uuyamang boses at maging ang ekspresyon nito. Hey man, didn't expect na mapapabisita ka dito. Tsaka andito rin ang girlfriend ni Manuel, ang pinsan ni Aren. What? You mean the mistress? Biglang sabi ni Denarius kaya muling natigilan ng ilan sa mga kasama ni Claire. Ha? Mistress? Yeah. I heard she used to be a mistress. Gulat naman na nakatingin ang mga colleague ni Manuel kay Claire, habang si Aren ay halos napanganga sa sinabi ng boss niya. Nang tiningnan niya si Denarius, nakita niyang nakangiti pa ito na para bang natutuwa pa. Oh, was that supposed to be a secret? I'm sorry. Hindi ko alam and sometimes I can't control my mouth. Halatang hindi genuine si Denarius. Anyway, you don't have to pay. This one's on me. My treat. Mas lalong lumawak ang gulat sa mukha ng lahat. Parang hindi nila maunawaan kung bakit bigla na lang silang ililibre ng may-ari ng restaurant matapos silang lait-laitin at maliitin ang girlfriend nito. Si Claire naman ay nanatiling tahimik. Para nga itong naputulan ng buntot. Bumalong mali si Denarius kay Aren at marahang hinaplos ang kanyang likod. Magpahinga ka na muna ron, baby. You've been working hard. Ayoko na papagod ka. Malabing na sabi niya. I'll ask our staff to assist them. Napatitig si Aren sa boss niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa ginagawa nito. Samantala, ang grupo naman ni Claire ay hindi rin makagalaw. Halatang hindi nila alam kung paanong tatanggapin ang lahat ng nangyayari. Habang papalayo sina Aren at Denarius, si Sanchay naman ang sumalo sa pag-aasikaso sa mesa ng grupo ni Claire. Ramdam ni Sanchay ang tensyon sa paligid, lalo na sa tahimik na si Claire at sa mga kaibigan nito na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Miss, totoo bang boyfriend ni Aren si Sir Denarius? Tanong ng isa sa kanila. Halatang hindi makapaniwala. Ngingiti-ngiti naman si Sanchay at tumango. Opo sir, sila po talaga. Kilig na kilig siyang halos mapatalon sa saya. Bagay na bagay po sila, no? Nakakakilig sobra.
Parehong maganda at gwapo. Parang paborito ng Diyos. At saka feel ko nga, sila talaga nakatadana para sa isa't isa. Niloko kasi yun ni Miss Aren ng ex-fiancé niya. May kabit kasi. Inagaw daw ng sariling pinsan ni Miss Aren yung ex niya. Tapos, ang kakapal daw ng mukha ng mga yun. Pero syempre, dahil sa ginawa nila, ay nakilala ni Miss Aren si Sir Denarius. Naubod naman ng bait at napakagwapo pa. May sumingit pang isa sa grupo. Halatang hindi pa rin makapaniwala. Pero paano naman nangyari yun? Akala ko waitress lang si Aren. Mas lalo namang nagningning ng ngiti si Sanchay. Kasi po si Sir Rios, patay na patay yun kay Miss Aren. Mahal na mahal niya yun. Hindi lang basta gwapo at maganda. Si Sir Rios kasi, napakayaman din niya. Hindi lang ito ang negosyo niya, may iba pa siyang malalaking mga kumpanya sa iba't ibang bansa. Isa siya sa pinakamayamang negosyante sa buong bansa. At kahit sa international business world, kilala siya. Nagkatinginan ng grupo. Halatang hindi makapaniwala. Si Claire naman ay nakakuyom ang mga kamao sa ilalim ng mesa. Napahinto si Sanchay at napaatras nang mapansin niyang masyado na siyang nadadala sa kwento. Oops! Masyado na yata ako nagiging madaldal. Sabay tawa niya. By the way, may gusto pa ba kayong idagdag sa order ninyo? Napangiwi si Claire. Halatang inis na inis. Isa sa mga kasama niya ang umiling at sumagot. Wala na. Sige po, tawagin niyo na lang ako kung may kailangan pa kayo. Masiglang paalam ni Sanchay bago siya lumakad palayo. Iniwan ang grupo sa gitna ng kanilang pagkalito at pagkagulat. Habang nasa may kitchen sila ni Denarius, tahimik na naupo si Aren sa sofa. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyari kanina. Hindi niya akalain na ipapahiya ni Denarius sina Claire at Manuel sa harap ng lahat. Lalo na nang palabasin itong pagiging boyfriend niya. Sir? Mahina niyang tawag habang nakayuko. Gusto ko lang pong magpasalamat sa ginawa niyo kanina. Napangiti naman si Denarius habang pinagbasdan siya. It's not a problem. Sagot nito bago sumandal sa kanyang upuan. Tahimik saglit si Aren bago naglakas ng loob na magtanong. Pero sir, bakit niyo po ako tinulungan kanina? Tumigil saglit si Denarius bago tumingin sa kanya. Ang mga mata nitong seryoso pero may bahagyang init. Ayoko na may binubuli sa mga staff ko. Sagot nito. Lalo pat alam kong paano ka niloko ng dalawang yon. Narinig ko ang usapan ng ilang staffs tungkol doon. Napakagatlabi si Aren. Damang bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Nang maalala ang lahat ng sakit na idinulot ni Claire at Manuel, pero kahit papaano pakiramdam niya ay may kakampi siya. Salamat po ulit, sir. Mahina niyang sabi, pero ramdam ang sinseridad. Ngumiti si Denarius at bahagyang tumango. Huwag mo nang alalahanin yon. Basta kung may manggugulo pa sa'yo, sabihin mo lang sa akin, okay? Napangiti si Aren at tumango habang maunting nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Pagbalik ni Aren sa lounge area ng staff, wala na sina Claire. Umalis na lahat pati ang mga kaibigan nila. Agad siyang sinalubong ni Sunshine na halatang gigil na gigil pa rin sa nangyari kanina. Aren! Grabe talaga ang dalawang ex mo na yun. Nakakagigil talaga. Halos pasigaw na sabi ni Sunshine habang kinukuyom ang kamao. Kung pwede ko lang silang buhusan ng mainit na sabaw kanina, naku ginawa ko na. Pero syempre, di tayo pwedeng gumawa ng eksena sa trabaho. Napatawa si Aren sa inis ng kaibigan. Pero ramdam niya pa rin ang concern nito para sa kanya. Ano bang ginawa mo kanina? Tanong niya. Umupo si Sunshine sa tabi niya. Nagangat ng baba na parang ipinagmamalaki ang sarili. Siyempre, hindi ko pinalampas yun. Sinabi ko talaga sa kanila kung gaanong kaswerte si Celia sa'yo. Minaliit ko rin ang dalawang mong ex pero hindi ko pinapahalata na alam kong nasa table din sila. Tsaka hindi lang yun. Pinagmayabang ko rin ang yaman ni Sir, pati na rin kung gaano kakamahal. At yung mukha nila, Diyos ko, parang nalunok nila yung kayabangan nila. Sabay silang natawa. Pero halata pa rin kay Sansay ang gigil.
Ilang saglit lang lumapit naman ang iba pang staff na halatang hindi rin natuwa sa ginawa ni na Claire at Manuel. Ang kapal ng mukha ng dalawang yun. Kung ako sa'yo, Aren, minap ko ng mga pagmumukha nila. Sabat ng isa sa mga kasamahan nila. Totoo, pero bakit hindi mo sila pinatulan, Aren? Ang tanong naman ng isa pa. Dapat pinahiyaan mo sila sa harap ng mga kaibigan nila para matuto. Napangiti lang si Aren at umiling. Ayoko nang dagdagan ng gasolina ang apoy. Sagot niya ng mahinahon. Mas gusto ko na lang napatunayan sa kanila na hindi ko na sila kailangan sa buhay ko. Napabuntong hininga ang iba. Tila naiintindihan ang punto niya. Hanga rin naman ako riyan sa kabaitan at pasensya mo. Sabi ng isa. Nako, kung ako yan, baka hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Habang nag-uusap sila, hindi nila alam na nasa gilid lang si Denarius, nakikinig sa usapan. Nang marinig nito ang sagot ni Aren, bahagyang napangiti ito. Tila natuwa sa prinsipyo ng dalaga. Ilang araw nang lumipas at ginulo na naman siya ni na Claire. Paglabas ni Aren mula sa restaurant, dama niya ang pagod sa buong araw na trabaho. Gusto na lang niyang umuwi at magpahinga. Ngunit habang naglalakad siya, napansin niyang may grupo ng babae na nakatayo sa may kalsada. Sa tabi ng isang sasakyan, tila may hinihintay. Nang lumapit siya, agad siyang hinarang ng mga ito. Oh, ano na naman ang kailangan niyo sa akin? Tanong niya nang inirapan siya ni Claire at ang mga kaibigan nito. We need to talk. Matigas na sabi ni Claire. Ano na naman ba yun, Claire? Malamig na tugon naman ni Aren. Kailangan mong sabihin sa amin ang totoo. Singit ng isa sa mga kasama ni Claire. Boyfriend mo ba talaga yung may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuhan mo? Yung si Denarius Coleman? Napairap si Aren at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit muling hinarangan siya ni Claire. Ano bang pakialam niyo, ha? Seryosong tanong ni Aren. Matalim ang tingin sa kanya ni Claire at puno ng pagdududa. I don't believe it. Hindi ko matanggap na ikaw at si Denarius ay may relasyon. I did some research about him, and he's too rich, Aren. He's too successful to be your boyfriend. He's out of your league. Hindi siya papatol sa isang kagaya mo, no? Napailing si Aren bago huminga ng malalim. Hindi ko maintindihan kung bakit bothered na bothered ka sa buhay ko, Claire. Hindi ba binigay ko na nga sa'yo si Manuel? Tapos, pinapakaalaman mo na naman kami ng boyfriend ko ngayon. Nag-research ka pa tungkol sa kanya. Sa'yo na nga si Manuel, diba? Hindi ba yun naman ang gusto mo? This isn't about Manuel. Inis na tugon ni Claire. It's about you lying to everyone. Hindi ako naniniwala na kayo talaga ni Denarius Coleman na yon. Muling bumuntong hininga si Aren bago seryosong tumingin kay Claire. Hindi pa ba sabat na serious mismo ang nagaling na boyfriend ko siya? I don't believe you. Madiin na sabi ni Claire. Ang mga mata nito ay puno ng panunuya. Sigurado akong nilandi mo lang siya. Wala namang mayamang kagaya niyang papatol sa isang kagaya mo, no? You probably seduced him. Napangisi si Aren na tumango-tango. Hindi na nagulat sa akusasyon ni Claire. Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan, Claire. Wala akong nakikitang dahilan para magpaliwanag sa'yo. Ngunit hindi doon natapos si Claire at ang mga kaibigan nito. Napakabilis mo naman makahanap ng kapalit. Natatawang sabi ng isa pa sa mga kasama ni Claire. Kakabreak mo lang sa fiancé mo, may bago ka na kaagad. Ang bilis mo palang lumande, Aren. Tama. Kaya pala todo emote dati. Pero ngayon, may bago na kaagad. Ay nako, mukhang mahilig ka talagang kumapit sa kung sinong may pera, no? Dagdag pa ng isa. Sabay tawa naman ng iba. Nagtiimbagang si Aren. Pinisil ang sariling kamay para pigilan ang sarili. Pero sa halip na magalit, isang mapanoksong ngiti ang sumilay sa labi niya bago niya marahang iiling. Ako pa talagang tinawag niyong malandi ngayon. Hindi ba sa ating dalawa ikaw ang mas malandi, Claire? Matapang niyang tanong at tumitig siya ng diretso sa pinsan. Sino bang nagnakaw ng fiancé ng iba in the first place? Isn't it you?
Sino bang bumukha ka para sa ex-fiancé ko at naging para-osan dahil hindi ako pumayag na gawin niya sa akin yon? Hindi ba't ikaw yon? At hindi ako? Bakit akong tinatawag mong malandi ngayon? Hindi ba dapat sarili mo sinasabihan mo niyan? Biglang nanahimik ang grupo. Ang mga mata ni Claire ay lumakay sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa narinig. You? Singhal niya. Ngunit naputol ito ng isang malakas na boses ang marinig nila mula sa likuran. Bago pa makasagot si Claire, isang malalim at matigas na boses ang puno sa paligid. What's going on here? Napalingon silang lahat at doon sila nakita ni Denarius na pababa na mula sa kanyang mamahaling sports car. Nakasuot ito ng itim na long sleeves na bahagyang nakatupi ang mangkas. Dagdagan pa ng matalim na tingin at malamig na ekspresyon. Kitang-kita ang otoridad sa presensya pa lamang ng binata. Diretso itong lumapit kay Aaron. Walang pakialam sa mga nakapaligid sa kanila. Agad nitong hinawakan ng kamay ng dalaga at puno ng pag-aalalang tinanong, Are you okay? Did they do something to you? Nakatingin lang si Aaron kay Denarius. Bahagya pang nagulat sa pagdating nito. Pero agad siyang ngumiti at umiling. I'm fine. Wala naman silang ginawa. Matalim ang naging tingin ni Denarius kay Claire at sa mga kasamahan nito. Kitang-kita sa mukha niya ang inis at hindi man lang siya nag-atubiling iparamdam iyon sa mga ito. I don't appreciate people harassing my girlfriend. Malamig na saad nito na mas lalong nagpapatameme kay Claire at sa mga kaibigan nito. We're not harassing her, kinakausap lang namin siya dahil nagsisinungaling siya sa mga tao. Dahilan ni Claire. Sa paanong paraan siya nagsisinungaling? Hindi nakasagot ang grupo ni Claire. See? You can't answer me. Dahil wala naman talaga siyang ginagawa sa inyo. If you keep bothering her, I'll make sure you regret it. Napakunot ang noon ni Claire. Pilit na pinapanatili ang tikas nito. You can't do anything to me, Aniya. Pero baka sa boses ito ang bahagyang pag-aalinlangan. Napangisi si Denarius ngunit ang ngiting yon ay puno ng bahid ng pagbabanta. Oh, really? You work as an assistant in a small company, right? Kaka-promote mo lang din noong isang araw. What do you think will happen if I talk to your boss and tell them about this little scene you're making? You think they'll still keep you? Nanlaki ang mga mata ni Claire. You wouldn't dare. Try me. Dumako ang tingin ni Denarius sa mga kaibigan ni Claire na halatang kinakabahan na rin. And you too. You think I don't know where you guys work? One word from me and I can make sure you all lose your jobs. Lalong kinabahan ng grupo. Pero bago pa sila makasagot, bumaling si Denarius kay Claire na tila ba naisip pa niyang dagdagan ng bantang ipinapatupad niya. And as for you, dear Manuel, nito na bahagyang nakapaling ang ulo at puno ng panunuyang ekspresyon. He's a licensed professional, isn't he? I wonder what would happen if I pull a few strings and make sure he never gets to practice his profession again. Dito na tuluyang nanlumo si Claire. Alatang hindi nito inasahan na may kakayahan si Denarius na gawin ang mga banta nito. You're bluffing. Bulong ni Claire pero baka sa mukha niya ang takot. I don't bluff. Pagdating sa girlfriend ko ay handa akong gawin ang lahat. Sagot ni Denarius. Matigas ang boses. So if I were you, I'd back off and never bother Aaron again. Because the next time I hear about you causing her trouble, you won't just lose your job. You'll lose everything. Tahimik na nagkatinginan ang grupo ni Claire. Alam nilang hindi na sila maaaring sumagot pa. Napalunod si Claire bago marahas na tumalikod at naglakad palayo. Kasunod ang kanyang kaibigan na halata namang takot na sa maaaring mangyari sa kanila. Nang mawala ng grupo, bumaling si Denarius kay Aaron. Puno ng pag-aalala ang ekspresyon niya habang hinawakan niya ulit ang kamay ng dalaga. Waring tinitiyak na talagang ayos lang ito. Are you sure you're okay? Tanong niya at mas malambot na ngayon ang boses niya kaysa kanina. Napangiti si Aaron at bahagyang pinisil ang kamay ni Denarius bilang sagot. Oo naman.
Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. Pero salamat po sa tulong mo, sir. Napailing si Denarius. Halatang hindi natutuwa sa ideyang kailangang harapin ni Aren ang ganitong klaseng panggugulo. You shouldn't have to deal with people like them. Bumuntong hininga si Aren at marahang tinapik ang braso ni Denarius. Sanay na po ako, sir. Pero salamat Hindi ko in-expect na darating ka, tutulungan ulit ako. Of course I would. Diretsong tugon naman ni Denarius na bahagyang bumaba ang tono ng boses niya. You're important to me, Aren. I won't let anyone treat you like that. Bahagyang nag-init naman ang pisngi ni Aren. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng atensyon mula kay Denarius, lalo na sa sinabi nitong mahalaga siya para dito. Kahit pa alam niya naman na ang ibig lamang nitong sabihin ay dahil sa isa siya sa mga empleyado nito. If they try anything again, tell me immediately. Tumango si Aren na hindi pa rin naaalis ang ngiti sa labi. Ilang saglit silang nagkatinginan bago bahagyang tumikim si Denarius. Let's go. I'll drive you home. Hindi na po, sanay naman na po ako umuwing mag-isa. Aren, pigil na Denarius sabay tingin sa kanya ng seryoso. Please, just let me take you home. Napatingin si Aren sa boss niya at napagtantong wala na siya magagawa. Sa huli, tumango lamang siya at sumunod kay Denarius papasok sa kotse. Habang nasa loob, hindi niya na mapigilan ang mapangiti. Sa kabila ng lahat, hindi niya maitatangging masarap din palang maramdaman na may isang taong handang ipaglaban siya. Lumipas sa mga linggo at napansin ni Aren na tila natahimik na ang buhay niya. Wala na siyang naririnig na pang-iinsulto mula kay Claire at sa mga kaibigan nito. Habang nag-aayos ng mesa sa restaurant, lumapit si Sanchay kay Aren. May bahagyang kunot sa noo at halatang may gustong itanong. Besh, napapansin mo ba? Parang ang tahimik ngayon, ha? Bulong ni Sanchay, may pagtataka sa boses. Hindi na nagpaparamdam yung mga cheater na yon. Anong nangyari? Bakit parang bigla silang naglaho? Napangiti lang si Aren at umiling. Ewan ko, baka naman nauntog sila at tatauhan na. Pabiro niyang sagot habang inaayos ang baso sa lamesa. Hindi kaya natakot sila sa'yo? Napatawa ng bahagya si Aren bago umiling. Hindi sa akin takot mga yun. Ha? Kanino? Nanlaki yung mga mata ni Sanchay. Halatang excited malaman ang sagot. Sandaling natigilan si Aren bago napabuntong hininga. Alam niyang hindi siya titigilan ni Sanchay hanggat hindi ito sinasagot, kaya nagpasya siyang sabihin ang totoo. Sa totoo lang, baka natakot sila kay Sir Denarius. Bulong niya. Napakunot naman ang noon ni Sanchay bago unti-unting namiwanag ang kanyang mukha. Ha? Si boss? Bakit naman? Ngumiti si Aren bago nagpatuloy. Nung nakaraang linggo kasi bago ako makauwi, bigla akong hinarang nila Claire at mga kaibigan niya. Pilit nilang gustong malaman kung totoong kami nga ba ni Sir Denarius. Siyempre, hindi ko pinag-aksayahan ng oras ang mga walang kwenta nilang sinasabi. Pero ayun, nabitiw ng masasakit na salita si Claire. Kesa hindi daw ako bagay kay Sir, na baka nilandi ko lang siya. Alam mo na, yung usual nilang panlalait. Napapikit si Sanchay at napailing. Grabe sila Pakakapal talaga ng mukha. Tumawa na lang si Aren bago ipinagpatuloy ang kwento. Pero hindi nila alam, dumating si Sir Denarius. Naglakad siya palapit at tinanong kung anong ginagawa nila sa akin. Para pong biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kitang-kita ko kung paano nawala yung yabang ni Claire. Halos malaglag ang panga ni Sanchay sa kilig. Oh my gosh, tapos. Napangiti si Aren sa reaksyon nito bago nagpatuloy. Sinabi ko lang na okay lang ako. Pero si Sir ibang tingin sa kanila. Kitang-kita ko sa mga mata niya na galit siya. Tapos bigla siya nagbanta. Sinabi niya kay Claire na kung hindi pa siya titigil, kakausapin niya ng may-ari ng kumpanya kung saan ito nagtatrabaho para matanggal siya. Tapos kay Manuel naman, sinabi niya na he will make sure na mawalan siya ng project at lisensya. Pati mga kaibigan nila, hindi nakaligtas sa banta ni Sir. Nanlaki lalo ang mata ni Sanchay. What? Kinikilabutan ako, ang lakas talaga ni boss.
Napatawa si Aren sa reaksyon ni Sanchay. Kaya siguro din na sila nagparamdam. Ayaw nilang masira ang mga career nila. Kaya napilitan silang lumayo. Alas hindi na mapakali si Sanchay sa kilig. Grabe. Alam mo, nakakaingit ka talaga. Imagine, may isang Sir Denarius na handang ipagtanggol ka sa kahit kanino. Parang siya na yata ang knight in shining armor mo. Napailing si Aren bago humiti. Tama na nga yung kilig mo, baka marinig ka ni Sir. Pero mas lalo lang kinilig si Sanchay at napahug kay Aren. Ang swerte mo, besh, as in, how to be you po. Hindi alam ni Aren kung matatawa ba siya o mahihiya sa reaksyon ni Sanchay. Pero sa loob-loob niya, hindi niya rin naman maitatanggi na may kakaibang kilig din siyang nararamdaman sa tuwing naiisip niya ang ginawa ni Denarius para sa kanya. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan at unti-unting bumuti ang buhay ni Aren. Hindi na siya hinahabol ng mga multo ng kanyang nakaraan. Nakatulog na siya ng mahimbing sa gabi. Hindi na iniisip ang sakit na dulot ng pagtataksil ni Manuel at ang pag-aapi ni Claire. Tama nga si Nay Lourdes noon. Darating ang araw na tatawanan niya na lang ang sakit. Bagaman hindi siya kinontak ng kanyang pamilya, hindi na rin siya nag-abala pang alamin ang buhay nila. Naging mas maayos ang buhay niya nang hindi niya na iniintindi kung anong iniisip nila tungkol sa kanya. Hindi rin niya naisipang usisain kung anong nangyari kay Claire at Manuel. Para sa kanya, tapos ng kabanata nila sa kanyang buhay. Mas pinili niyang ituon ang oras sa sarili niya, sa trabaho, at sa mga taong totoong nagmamalasakit sa kanya. At sa gitna ng kanyang pagsisikap, isang magandang balita ang dumating sa mismong anibersaryo niya sa restaurant. Na-promote siyang manager. Hindi niya inaasahan ang promotion, pero ipinakita niyang kaya niyang maging responsable at maaasahan. Naging mas masaya ang trabaho niya at naging mas kampante siya sa sarili niyang kakayahan. At nang mag-1 taon na at 2 buwan na siya sa restaurant, may isa pang pagbabago sa kanyang buhay. Natutunan niya na muling magmahal. Hindi niya namalayang unti-unting bumubukas muli ang kanyang puso. At ang mas nakakagulat, hindi lang pala siya ang nakaramdam nito. Si Denarius Coleman, ang kanyang boss, ang lalaking walang alinlangan siyang ipinagtanggol noon, ang taong laging nasa tabi niya nang hindi siya hinuhusgahan. Aminadong may gusto sa kanya. Aren, seryosong sabi ni Denarius isang gabi habang nag-aayos sila ng mga papeles sa opisina. Alam mo ba ang gusto kita? Natigilan siya at hindi nakapagsalita. Gusto kita, Aren. Noon pa, unang kita ko pa lang sa'yo nun sa hotel, ginusto na kita. Lalo na nung naramdaman ko ang init ng yakap mo sa akin. Sinabi ko noon na hindi ko nahahayaan umiyak ka ulit ng ganun. Nangako kong hahanapin kita. Hindi ko lubos inakala na makikita kitang muli sa sarili kong restaurant. At nasabi ko noon sa sarili ko na baka nga tadhana nang may gawa noon. Nangako kong hindi na ulit kita pakakawalan. Gusto kita, Aren. Diretsong sabi ni Denarius na titig sa kanya. At gusto kitang ligawan kung papayag ka. Sa sandaling yun, naramdaman niya hindi na siya takot magmahal muli. Hindi na siya takot sumugal. Hindi ito tulad ng dati. Hindi ito isang relasyon na puno ng kasinungalingan. Ito ay isang bagong simula. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya na naisip na tumanggi. Tinitigan niya si Denarius, ang lalaking hindi lang nagbigay sa kanya ng trabaho kundi nagpakita rin ng tunay na malasakit. Ang lalaking laging nasa tabi niya. Tahimik siyang sinusuportahan at pinoprotektahan. Hindi lang siya basta boss. Hindi lang ito basta isang mabuting tao. Si Denarius ang lalaking muling nagturo sa kanya kung paano magmahal at mahalin nang hindi kinakailangang magpanggap o makipaglaban para patunayan ang kaniyang halaga. Huminga ng malalim si Aren bago gumiti. Kung kaya mo akong tiisin, then. Hindi niya natapos ang sasabihin nang biglang mapangiti si Denarius at tila natutuwa sa sagot niya. I can, and I will. Seryosong sagot nito. Hanggat hindi mo sinasabi na hindi mo ako gusto, hindi ako titigil. Hindi niya naman mapigilan ang kilig na gumapang sa kanya.
Hindi niya inasahang darating ang araw na may magsasabi ng ganitong mga salita sa kanya. Ilang buwan pa lang nakalipas, ni hindi niya akalaing magiging masaya pa siya pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya. Ngunit ngayon, heto siya. Kinakausap ng isang lalaking mahalaga sa kanya. Isang lalaking handang ipaglaban siya. Simula nung araw na yon, nagsimula ang panliligaw ni Denarius. Hindi ito biglaan. Hindi rin ito pilit. Maingat at banayad. Tulad ng alon na dahan-dahang hinuhugasan ng buhangin sa dalampasigan. Hindi binigla ni Denarius si Aren. Sa halip, hinayaan niya itong masanay. Hinayaang lumambot ang pusong minsan nang nasaktan. Naging mas madalas ang pagsundo nito sa kanya pagkatapos ng trabaho. Minsan ay bigla na lang itong lilitaw sa kusina. Binadalan siya ng pagkain. Tuwing break nila, hindi maiwasan ng ibang staff ang kilig pagpasimpleng inaabot ni Denarius ang paboritong inumin ni Aren. Kapag may events o meeting, lagi nitong inuuna ang opinyon niya. Tila ba mahalaga sa kanyang iniisip ng dalaga. At si Aren, hindi niya inakalang masasanay siya sa presensya nito. Mas lalo siyang napapalapit. Mas lalo niyang nakikita kung gaanong kabuting tao si Denarius. Hindi lang ito mayaman at makapangyarihan. May puso ito. At higit sa lahat, may matibay na pasensya sa kanya. Lumipas pa ang ilang linggo at hindi na naitanggi ni Aren sa sarili niya ang katotohanang unti-unti na siyang nahuhulog kay Denarius. Isang gabi, habang naglalakad silang dalawa sa parke matapos ang isang dinner date na hindi naman niya tinatawag na date, bigla siyang huminto at tumingin kay Denarius. Alam mo, panimula niya. Nag-aalangan pero alam niya ng sagot. Siguro panahon na para sagutin kita. Nagtama ang kanilang mga mata at kitang-kita niya ang pamumuo ng ngiti sa labi ng binata. So, anong sagot mo? Tanong ni Denarius na hindi naman mapigilang humakbang palapit sa kanya. Bago pa siya lumunin ng kaba, ngumiti si Aren at sinabing, Yes, sinasagot na kita. Mula ngayon, girlfriend mo na ako. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Habang patuloy ang panlalait kay Aren ng grupo